Mr. Silent Channel. Kabanata 811 hanggang 820. Insect Knight, andito na tayo. Well, sa pag-aliw ni Lin Nianwei, muling itinikom ni Zhang Yi ang kanyang bibig, bumuti ang pakiramdam at tumahimik. Halatang depressed pa rin siya matapos na magdulot ng malaking problema nang hindi sinasadya sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, si Xiao Baiyi, na halos nasa 7 o 8 taong gulang na bata, ay tahimik na lumapit. Tumingin siya kay Hong Dali, ang kanyang malaking itim na malahiyas na mata ay kumikislap, "Tatay, dahil ba sa akin?" "Ah! Hindi, ngumiti si Hong Dali at niyakap si Xiao Baiheko, "Napakagaling ng ating munting Baiheko, paanong dahil sa iyo?" Sabi niya, napakamot sa ilong ni Xiao Baiheko, at sinabing, "Si Daddy ang gagawa ng desisyon para sa iyo kung may mangyari. Kailangan mo lang lumaki ng masaya. Kung hindi ko maprotektahan ang anak ko, tanga ako, Dad." Malungkot na ibinaon ni Xiao Baihei ang kanyang ulo sa mga mata ni Hong Dali. "Magaling si tatay, hihi. Dapat gawin iyon." Dali, si Jiang Chenzo, na nakatingin sa gilid, ay naantig at mahinang nagtanong, "Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Ano ang nangyayari ngayon?" Ang dahilan at proseso ay inakala na, ngunit ang pangunahing punto ay, ano ang dapat nating gawin? Sa panahong ito, ang dapat gawin ay ang pinakamahalagang bagay. Dahil ang target ng Zerg ay ang aking godson, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at same time na sinabi, "Maaari muna nating matukoy kung ang aking anak ba talaga ang sanhi ng king species. Upang mapatunayan ito, ang aking desisyon oo, itulak ang pagiging ina at obserbahan ang mga galaw ng Zerg. Kung titignan lang nila tayo mula sa malayo at hindi aatake sa lupa, kung gayon tiyak na aatake sila sa lupa." Napakasimple at epektibo ng planong sinabi niya. Magpadala ng 4 na mothership pasulong upang mapataas ang distansya mula sa lupa. Kung ang target ng Zerg ay ang mothership lang na sinasakyan ni Hong Dali at ng iba pa, iyan ay karaniwang nakumpirma. Kung ang kanilang target ay ang lupa pa rin, kaya, ngayon ay maaari lamang silang kumuha ng seryosong sugal. Okay. Ang lahat ay tumugon ng malakas, kung gayon, subukan natin ito. Tingnan kung ito ay gumagana o hindi. Ngayong nakapagdesisyon na sila, tuwirang itinaboy ng lahat ang pagiging ina patungo sa kailaliman ng sansinukob. Kapag ang kanilang distansya mula sa lupa ay umabot sa higit sa 10 milyong kilometro, pumunta pa. Mga zombie Zerg na yan. Ang locus yung ito ay medyo ligtas, at ganap na katanggap-tanggap na mag-eksperimento sa Zerg target. Pinagpapawisan ang mga kamay ng lahat. Kung ang target ng Zerg ay ang lupa o si Xiao Baiheko ay isang bagay na napakahalaga, at lahat ay hindi maiwasang mag-alala. Kung lupa talaga, pagkatapos ang lahat ay magiging napakahirap. Kung tutusin, napakaraming tao sa mundo ang hindi pa lumilikas, at maaaring hindi nila mailikas silang lahat sa loob ng ilang araw. Ngunit kung nag-aalala si Xiao Baihei, isa lang ang resulta labanan. Hanggang saan ang kaya nating ipaglaban sa oras na iyon, sa totoo lang, nasa isip ng lahat. Walang tiwala. Ordinaryong Zerg, kakaibang walking species, insect knight, at ang king species na maaaring lumitaw sa hinaharap, anuman ang mangyari, lahat sila ay napakahirap pakitunguhan. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay natipon, mag-away tayo. Ito lang ang nasa isip ng lahat. Kitang-kita ang epekto ng pagkilos ni Hong Dali. Ang Zerg sa universo ay nagsimulang kumilos. Una silang lumipat pataas, pababa, kaliwa at kanan sa universo. Pagkatapos ay dahan-daang lumipad pasulong. Napakatalino, nalampasan niya ang zombie na si Zerg at na-monitor ang spaceship na sinasakyan ni Hong Dali at ng iba pa mula sa malayo. Tungkol naman sa Earth, hindi man lang nila ito tiningnan. Wala kahit isang Zerg na nagtakda para sa Earth. Tingnan ang ganoong eksena. Huminga ng malalim ang lahat. Ito ang pinakamahusay na kinalabasan at ang pinakamasamang kinalabasan. Ang magandang bagay ay ang mga tao sa Earth ay madaling mandayuhan palayo. Ang kawalan ay hindi makaalis si Hong Dali at ang iba pa. Sa madugong labanan, ito lang ang pagpipilian, walang ibang paraan. Kung ganoon, mariing kinuyam ni Hong Dali ang kanyang mga kamao, kung gayon ay lumaban tayo. Lumipas ang oras, at tumagal ng halos 1 linggo ang paghaharap ng dalawang panig. Si Hong Dali at ang iba ay walang magandang ideya sa ngayon, sila ay aktibong naghahanda para sa digmaan. Hindi rin nagkusa ang Zerg na umatake. Sa tingin ko ito ay dahil sa pagkakaroon ng zombie Zerg na ang ordinaryong Zerg ay natatakot sa impeksyon at tumangging lumapit. Ang isa pang punto ay hanggat nandito pa si Xiao Baiheko, hindi sila magmamadali. Sa ika-7 araw, bandang alas 8 ng gabi, Earth time, halos lahat ng tao sa mundo ay lumikas. Ngunit sa ganap na alas 10 ng gabi, nagbago ang lahat. Sa loob ng pagiging ina. Magulat, isang gwardya ang sumugod sa conference room at malakas na sinabi, muling lumitaw ang isang malaking bilang ng Zerg sa kalawakan, pati na rin ang maraming maliliit na nilalang. Ayon sa espekulasyon, dapat na dumating ang Zerg Knights at Zerg Kixensong. Sa wakas dumating na. Ngayong narito na ang Bog Knight, ang susunod na labanan ay magiging 100 beses na mas mahirap. Lahat, maghanda.
Si Hongdali ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, ang mothership ay umatras, ang susunod na lokasyon ng labanan ay ang Earth. Narito na ang mga Bug Knights, at ang susunod na labanan ay dapat iwanan ang panlabas na universo kung saan ang Zerg ang nangunguna, at sa halip ay maganap sa Earth. Kung hindi, sa napakaraming grupo ng mga Insect Knight na dumarating, kung sila ay nakikipaglaban pa sa universo, maliban sa mga taong tulad ni Hongdali, lahat ng iba pang mothership mecha combat spaceship ay malamang na mabaril sa sieves. Sa kabaligtaran, kapag dumating kami sa lupa, dahil tiyak na tatantyahin ng kabilang partido ang kaligtasan ni Xiao Baiheko, siya ay mapipigilan at hindi makakakilos ng walang ingat. Kung hindi, si Xiao Baihei ay mamamatay sa kalungkutan at ang panghihikayat ng hari ay mawawala, at ang mga Zerg na ito ay magiging lubhang nalulumbay. Rumble. Nagsimulang umatras ang 4 na Stellar Second Order Mothership. Siyempre, sa panahon ng pag-urong, ang lahat ay tiyak na hindi ko nakalimutang obserbahan ang mga paggalaw ng Zerg sa universo, at pagkatapos ay nakita ng lahat ang gayong eksena. Mayroong libu-libong Insect Knight na natatakpan ng baluti ng iba't ibang kulay. Ang baluti sa mga Insect Knight na ito ay mukhang katulad ng mekanikal na damit ni Hongdali, ngunit mas mabangis ang hitsura nila. Ang kanilang mga mata ay nagniningning na may pulang ilaw, at sila ay may hawak na napakatalas na sandata sa kanilang mga kamay. Lumilipad sila sa universo sa sobrang bilis. Hindi mas mabilis kaysa sa mothership. Hindi nagtagal, lumipad ang mga Insect Knight na ito sa harap ng zombie Zerg. Ang mga Insect Knight na ito ay hindi mukhang malaki sa universo, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay talagang nakilala ni Hongdali at ng iba pa ng napakabilis hindi nakakagulat na pinag-usapan nila ang tungkol sa Qixingqiong. Sapat na para magalit si Yin Tianzang at iba pang mga maharlikang galactic. Ang lakas ng mga Insect Knight na ito ay napakalakas. Halos 1,000 Insect Knight sila. Pagkarating nila malapit sa zombie Zerg, tumigil silang lahat at pagkatapos ay bumuo ng network formation sa universe. Kasabay nito, ang mga kinakaing butil na kanyan sa kanilang mga balikat ay nakabukas. Hindi nagtagal, ang enerhiya sa patuloy na pag-iipon nito, ang pagmuni-muni ng enerhiya ay naging mas malakas, at pagkatapos ay sa parehong oras, ang lahat ng corrosive particle cannon ng Bug Knights ay inilunsad. Boom! Libu-libong Insect Knight, anong uri ng kapangyarihan mayroon ang lahat ng corrosive particle cannons, ito ay talagang napakasimpleng sabihin, iyon ay, ang higit sa 300 milyon na natitira pagkatapos ng pagpatay sa isa't isa ang zombie Zerg ay ganap na naghukay ng malaking butas sa gitna. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na pumutok ang mga particle cannon, na ikinamatay ng halos 30 milyong zombie Zerg. Diyos ko! Si Hongdali at ang iba pa ay nakaupo sa mothership, tinitingnan ang kapangyarihan ng mga Insect Knight na ito, natulala, ito. Halos manggahas ka bang gamitin ang pangunahing baril ng interstellar carrier. Napakalawak. Napakataas ng pinsala. Bumantong hininga si Feng Wuan at sinabing, kasalanan ito ng kanyang lola. Kaya nga sinabi niya na ang pakikipagtagpo sa mga Insect Knight ay ang pinakamahirap na bagay. Bagamat ang mga taong ito ay maliit, sila ay napakalakas. Kapag sila ay lumalaban, sa totoo lang, wala tayong malaking bentahe. Kami, ang mga maharlikang galactic, ay nakipaglaban sa kanila ng hindi mabilang na beses. Ano ang resulta? Ano ang resulta? Nanlaki ang mga mata ni Hongdali, natalo ba tayo o nanalo? May mananalo at matatalo. Nagkibit balikat si Feng Wuan, ang mga gumagamit ng Essence Plus land-based combat mechas ay maaaring makipagkompetensya sa mga Insect Knight na ito. Ngayon alam mo na kung bakit ginanap ang Galaxy Mecha Fighting Competition, tama. Ito ang tunay na layunin ng kompetisyon ay makahanap ng isang malakas na taong haharap sa Insect Knight. Sa pagkakataong ito ay naunawaan na ni Hongdali. Upang ilagay ito ng simple, ang Galaxy Super Robot Wars ay karaniwang tumutugma sa kakaibang uri. Ang Galaxy Mecha Fighting Competition ay tumutugma sa Bug Knight. Sabihin na lang natin ang sinabi ng kanyang lola, pagpasok sa universo, maraming bagay ang malayo sa ganoong ka-simple. Habang ang lahat ay nagbubuntong hininga, nagsimulang sumugod din ang mga Insectong Knight na iyon, at sa likod ng mga Insect Knight na ito, mayroong hindi mabilang na kakaibang species. Sa oras na ito, ang data ng Unmanned Reconnaissance Spacecraft ay ipinadala din pabalik sa parehong oras. 869 na Insect Knights. Qixing species, 55 milyon. 869 na ganap na armadong mga Insect Knight, 55 milyong kakaibang species. Kasama ang halos 5 bilyong ordinaryong species ng Zerg, ayon sa ratio na ito, maaaring mayroong halos 4 na king species na ginawa nila. Napakaraming kakaibang bagay. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at biglang nag-aalalang sinabi, hindi ito tama. Anong mali? Tanong ng lahat. Napakaraming kakaibang species, napakaraming Zerg species, sabi ni Hongdali sa malalim na boses, ang ratio ng mga numero ay hindi tama. Ang king species ay nangangailangan lamang ng higit sa 10 milyong kakaibang species, ngunit sa pagkakataong ito ay 5,000 talaga ang dumating. 5 milyon. Ayon sa ratio na ito, iyon ay halos kapareho ng 5 king species. Ngunit mayroon lamang isa sa aking maliit na Baiheko, paano sila mahahati? Matapos marinig ang mga salita ni Hongdali, ang lahat ay biglang nagsimulang mag-isip ng seryoso.
Tama si Hong Dali, hindi tama ang ratio na ito. Mga insect knight, kakaibang species, king species, ordinaryong bug, pumikit si Hong Dali at nag-isip, sa napakaraming bilang, ano ang gagawin nila? Ayon sa bilang ng mga bug na naaayon sa hitsura ng king species, malinaw na sa pagkakataong ito, talagang hindi ito magiging ganoon ka-simple. Kung isasama mo ang ordinaryong zerg at kakaibang naglalakad na species na napatay noon, mayroong halos 60 milyong kakaibang species na naglalakad at 6 na bilyong ordinaryong zerg species. Ang ganoong bilang ay sapat na para makagawa ang zerg ng 6 na kakaibang uri ng paglalakad. Kahit kulang, 5 pa rin. Ngunit iisa lang ang Xiaobai Heku sa mundo, kaya paano hahatiin ang 5 king species na ito? Pwede bang? Kabanata 812 Bog Knight Carter. Pawis na pawis si Hong Dali, at nanlamig ang buong katawan niya, may kakaiba dito. Siguradong may mali. Kung ang mga lahi ng Zerg na ito ay napakasensitibo sa kanilang mga gene, kasama si Sister Xiaoyi, magiging dalawa lang ito, ngunit nakapaghanda sila ng 5 king species, ibig sabihin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga numero ay hindi magkatugma. Masyadong malaki ang gap. Sa 5 king species, 2 lang ang maaring sakupin nina Zhang Yi at Xiaobai Heku sa kabuuan. Ngunit ang 5 uri ng hari. Uncle Tanglong, mabilis na tinawag ni Hong Dali si Tanglong, ang bilang ng mga species ng Zerg ay hindi proporsyonal sa bilang ng mga king species. Ayon sa aming mga pagtatansya, kung ang mga species ng Zerg ay dumating para sa aking Xiaobai Heku, kung gayon hindi na namin gaanong kailangan. Ang bilang na ito ay ganap na naiiba ngayon. Ano ang nangyayari? Sa sitwasyong ito, si Tanglong ay nasa kawalan, hindi ko alam, kahit na ang aking matandang amo at ako ay may higit na karanasan kaysa sa karaniwang tao. Kaunti, ngunit hindi pa namin narinig ang sitwasyong ito, at walang talaan nito sa mga sinaunang dokumento. Ngunit ang mungkahi ko ay, huwag masyadong mag-isip. Halika, dapat mong ayusin muna ang kasalukuyang usapin. Mayroong higit sa 800 mga knight ng insekto, walang biro. Okay, nagngangalit ang mga ngipin ni Hong Dali, kung gayon, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang pangunahing prioridad ay alisin muna ang mga bug knight na ito, at pagkatapos ay mas mapapansin natin kung ano ang ginagawa ng mga bug na ito. Sa oras na ito, isang malaking bilang ng mga bug ang sumugod patungo sa sasakyang pangkalawakan ng Hong Dali at iba pa. Ang napakalaki at nakakatakot na hitsura ay nakikita pa mula sa hologram. Tingnan ang projection sa itaas. Ito ay sapat na upang gawing manhid ang anit ng isang tao. Malinaw na hindi kayang tiisin ng lupa ang paglapag ng 4 na mothership na higit sa 1,000 kilometro ang haba, kaya imposible para sa 4 na mothership na ito na mapunta sa lupa. Pagkatapos ay mayroon lamang isang pagpipilian na natitira maliban sa orihinal na mga tauhan ng labanan ng mothership. Ang lahat ay pumasok sa Thunder Angel at dumaong sa lupa sa pamamagitan ng Thunder Angel. Pagkatapos noon, kasama nila ang Bog Knight. Mapagpasyang labanan. Lahat, maghanda, malakas na sabi ni Hong Dali, pumasok sa anghel ng kulog, dumaong sa lupa, at maghandang lumaban. Whoosh! Matapos buhatin ang lahat ng mahahalagang tauhan, ang Thunder Angel ay direktang dumaong sa lupa. And sure enough, those bug knights and bug species, plus more than 4 billion ordinary bugs. He didn't even glance at the 4 motherships, and without any pause, he chased directly towards the Earth. Their targets are indeed Xiaobai Heku and Zhang Yi. At least they are definitely one of the targets of the Zerg. As for the rest, they can't guess, and there is no time to guess. Because, Thunder Angel has landed. In order to avoid causing too much damage to the Earth, the final landing place Hong Dali chose was one of the least biological areas on the Earth, the Saha Desert. The Saka Desert was formed approximately 2.5 million years ago and is the largest sandy desert in the world. It is located in northern Africa. The climate conditions in this area are very harsh and it is one of the most unsuitable places on Earth for biological survival. Its total area is approximately enough to accommodate the entire continental United States. You can fight here without restraining your hands and feet, let alone humans. Even animals are nothing. Naturally, there is nothing to worry about. Everyone, get ready. Hong Dali directed everyone to get on the mecha and then land directly. Gulan Xiao, Bolton, Dragon Tiger King, Dark Angel and Wang Daoming's venerable mecha formed a circle and blocked the front of Thunder Angel. It was naturally best for Xiaobai Heku and Zhang Yi not to show up in this situation, so they and all other non-combatants stayed in the core of Thunder Angel. Without any exaggeration. Currently on the entire Earth, there is the core of Thunder Angel. It's the safest place. Time passed little by little. Soon, a huge black shadow appeared in the dark sky, some big and some small. Small, about 2 meters tall, these are insect knights that can fight in any environment. The medium ones, about 10 meters, are the largest in number. They cover the entire sky and even block the light of the sun. These are ordinary Zerg. The bigger ones are 30 or 40 meters tall, which is about the same height as the Dragon and Tiger King.
These are the backbone combat power of the Zerg tribe, the Kixing species. The army presses the territory. Faced with such a situation, Hong Dali could not relax at all even if he was in Gulanshio and protected by Yim Metal and at force field. Because the targets of the Zerg are now very obvious, it is Xiaobai Heko and Zhang Yi. These terrifying bugs have no interest in anyone else. After all, they have their main target, and the bugs are not willing to create extraneous problems. It can be seen from this that there is a commander among the Zerg. The bug knights begin to land. Although their bodies are small compared to Hong Dali and others mechas and Thunder Angels, they must not be underestimated. The weapons of these guys are quite powerful. Haha. Soon, more than 800 insect knights landed on the ground. At this time, another mecha came out from among the Thunder Angels. This mecha was silver-white in color and had mechanical wings on its back. It looked like an enlarged version of Hong Dali's mechanical holy clothing. It was Thung Wuan who came down in his special mecha. Powerful. Thung Wuan said as soon as his mecha stepped on the desert, these insect knights are very fast and their weapons are very powerful. Their only weakness is that they are not strong enough. After all, they are human skeletons, and the outer armor is although it's hard, the joints inside are relatively fragile, so don't worry too much, just fuck it. Okay. After hearing this news, Hong Dali was naturally not polite. Everyone, get ready. They all raised their weapons in unison. Especially for Hatsune, Bolton itself only has 2 weapons. The huge sword it holds in its hand is quite scary just by looking at its aura. Human commander, are you here? Just as Hong Dali and others were preparing to fight, an insect knight covered in dark red armor slowly stepped forward. He gently raised his head and said calmly, "Our leader wants to fight with you. How about making a deal?" This insect knight can actually speak the universal language. Hong Dali and others didn't think anything was wrong. After all, they had seen all sorts of weird things during this period, including this time. On the other hand, Yin Tianzang in Thunder Angel was surprised at first, then shocked. Soon, he almost jumped up. "Carter, you are Carter. How did you become the insect knight?" "God. I am Tianzang. It's your young master Tianzang." Hong Dali and others looked at each other. "Carter. Does this person who looks like the leader of the insect knights know Yin Tianzang?" "Master Tianzang, hello, I am Carter." The leader of the insect knights named Carter bowed lightly in the direction of Thunder Angel and said with a smile, "When I am a human being, thank you Master Tianzang for taking care of me. It's just the right time. It's because of this that I came to negotiate with you on behalf of the Zerg tribe today." This man named Carter actually still has his own wisdom. From his conversations with himself and others as well as with Yin Tianzang, Hong Dali heard at least 3 kinds of information. First, the Zerg came this time with a leader. A real leader, even a leader who can control these bug knights. Secondly, the trigger is definitely Xiaobai Heko. It is unclear whether Zhang Yi is involved or not. Third, since this Carter can have his own consciousness, it means that the bug knight is definitely not just a creature with instinct like other bugs. They have their own ideas, have the same intuition of danger as humans, and even the way they fight is probably not too different from humans. And this bug knight named Carter said that he wanted to negotiate with his side. Mayroon pa bang anumang bagay na maaaring pag-usapan ng mga tao at ng mga bug? Paano kung talagang posible ang negosasyon? Ang aming maliit na Baiheko ay ang aming godson, paano siya maaga ng mga ito? Bukod dito, may kasabihan na sa ibabaw ng kotse at tulay, mamamatay ang kuneho, lulutuin ang aso, lulutuin ang ibon, at itatago ang pana. Kung talagang iiwan natin sa kanila ang kalungkutan ni Xiaobaihei, hahayaan pa ba nila tayong umalis? Joke lang naman di ba? Carter ang pangalan mo, tama ba? Tanong ni Hong Dali sa malalim na boses, sabihin mo muna sa amin ang iyong mga kondisyon. Natural, kailangan nating isaalang-alang kung kailangan muna ang negosasyon. Matalinong pagpili. Nagkibit balikat si Carter sabay ngiti. Balikat, dapat may bata sa inyo, di ba? He has our genes, so we are here this time to bring him back. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, tumibok ang puso ng lahat. Lahat ay nakarating. Oo naman, pumunta ako dito para alalahanin si Xiaobaihei. Hehe, totoo naman, inisya ni Hong Dali, anak ko si Xiaobaiheko. Sa tingin mo papayag ba akong kunin mo siya? Kung okay o hindi, depende sa kung paano mo ito pinag-uusapan. Nakangiting sinabi ni Carter, sa totoo lang, ang ibig sabihin ng pinuno ay basta't handa kang ibigay sa amin ang batang ito na pinangalan ng Xiaobaiheko, lahat ng iba ay maaaring pag-usapan at ang mga kondisyon ay nasa iyo. Mayroon bang ganoong pahayag? Sa oras na ito, masigurado si Hong Dali sa kahalagahan ni Xiaobaiheko, na hindi maibibigay kahit hanggang sa kamatayan. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo Zerg?
Masungit na sinabi ni Hong Dali, mas mabuti kung gumuhit ka muna ng malinaw na landas. Ang pinakamasama, magsisimula na tayong mag-away ngayon. Kung talagang matalo ako, mamamatay tayo ng magkasama. Kung mamamatay tayong lahat, hindi mo makukuha ang anak ko. Sa tingin ko, dapat mong maunawaan ito. Hindi. Umiling si Carter, sa pagsasalita tungkol dito, medyo nababalisa ka. Aniya at tumingin sa langit, siguro ito ay posible. Ang aming pinuno ay papunta na rito at malapit nang dumating. Sa panahong ito, ang aking personal na mungkahi ay magsaliksik ka muna. Para mapatunayan ang sinseridad, ipinangako namin na hindi ka sasalakayin, okay? Well, mukhang sincere ka naman. Saglit na nag-isip si Hong Dali, okay, maghintay tayo at tingnan. Walang problema. Agad kumaway si Carter sa mga insect knight na nasa likuran niya, lahat, umatras ng 1 kilometro at manatili. Kabanata 813 Nangungunang lihim. Whoosh whoosh. Matapos makinig sa utos ni Carter, ang mga insect knight ay tumalikod at lumipad na walang sinasabi. Mabilis silang lumipad at 1 kilometro ang layo sa isang kisap mata. Bagamat ang distansyang ito ay hindi masyadong malayo, ang susi ay ang pagpapakita ng katapatan. At least alam ng lahat na kung may laban talaga, walang kwenta ang pag-atras ng 100 kilometro. Ito ay para lamang sa psikolohikal na kaginhawaan. Okay, umupo si Carter na naka-cross-legged sa lupa, maaari mong pag-usapan ang bagay ni Xiaobai Heko. Uupo ako dito at maghihintay. Siyempre, kung mayroon kang iba pang mga katanungan, masasagot ko rin sila para sa iyo. Ano ang ginagawa nitong si Zerg? Anong eroplano? Lalong naging halata ang pagkabalisa ni Hong Dali. Akala niya noong una ay mag-aaway na ang magkabilang panig sa sandaling magkita sila, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang eksena. Ngunit kahit anong isipan niya, hindi maisip ni Hong Dali kung ano ang problema. Manatili ang lahat kung nasaan ka, sinabi ni Hong Dali sa lahat na maghintay kung nasaan sila. Anyway, si Xiaobai ang namamahala sa sarili niyang mga alalahanin. Hindi siya natakot na babalikan ng Zerg ang kanyang mga salita at direktang nagsimulang makipag-usap sa lahat, hindi alam ng mga Zerg na ito kung anong mga sikreto ang kanilang ginagawa. Ano sa palagay mo? Si Xiaobai Heko ay hindi pa rin dapat ibigay sa kanila. Malakas na sinabi ni Tang Moxon, iyan ang iyong anak, iyon ay ang aking anak, kaya hindi siya dapat ibigay. Ang lahat ay sabay-sabay na tumugon, hindi. Fuck me. Kalokohan, syempre hindi ko ito maibibigay, mariing sabi ni Hong Dali, kung hindi ko mailigtas ang sarili kong anak, ano ba ang ginagawa ko? Ang mahalaga, mukhang napakalma ng Zerg na ito, sigurado silang papatayin natin ako. Ibigay mo ang iyong anak. Kita mo naman na hindi sila nagmamadaling kumilos. Actually, I think, the mysterious man's voice came, kanina lang, itong si Carter ay nagsabi na papunta na ang leader nila, kaya mas mabuting hintayin na lang sila. Ano ang itsura ng leader? To be honest, curious talaga ako. Tumango ang lahat bilang tugon sa sinabi ng misteryosong lalaki. Maging tapat tungkol sa kung ano ang isang pinuno ng Zerg. Lahat ay curious. Malaki ba o maliit, lalaki o babae? Ang lalaki ba ng amo na nangangitlog buong araw na parang reynang langgam, o kung ano-ano? O isa lang itong brood nest? Isang malaking brood. Dahil dito, inaabangan ito ng lahat. Kahit na ang kasalukuyang kapaligiran ay napaka-tense, ang pag-usisa ni Yu daw ay pinatay ang pusa. Ang lahat ay nagkakaisang sumang-ayon, napakagandang ideya. Kung gayon, kumunot ang noo ni Hong Dali at nag-isip sandali, ang pagkabalisa sa kanyang puso ay naging mas matindi. Palagi niyang nararamdaman na may mali dito, ngunit hindi niya pa rin maalala. Sa huli, tumango lang siya, kung ganoon ay teka. Anyway, hanggat nandito ang anak ko, hindi ako natatakot kung anong klaseng eroplano ang gagawin nila. Ngayong nakapagdesisyon na siya, agad na tiningnan ni Hong Dali si Bog Knight Carter, ang aming opinyon ay hintayin ang iyong pinuno halika, ano ang iyong sasabihin? Iyon ang pinakamahusay. Tumango si Carter, kung gayon, mangyaring maghintay ng kaunti pa. Ngayon na napagdesisyonan naming maghintay. Hindi na napigilan ni Yin Tianzong, Carter, naging mabait ako sa iyo kahit papaano, ngunit handa mong isakripisyo ang iyong buhay para sa Zerg. Ano ang nangyari sa iyo? Hindi mo man lang karapat-dapat na maging tao. Ang lahat ay interesado rin sa tanong na ito. Mas mabuting sabihin na si Carter ay walang malay, upang ang lahat ay maging kalmado at ituring siya bilang isang papay. Gayunpaman, malinaw na mayroon siyang sariling kamalayan, na nagpaparamdam sa lahat ng kakaiba. Pasensya na talaga, Master Tianzong. Tumingin si Carter kay Thunder Angel at sinabing, wala akong magagawa. Eto na, mukhang wala ka pang masyadong alam tungkol sa aming mga Heavenly Knights. Wala namang mali kanina, kaya ipapaliwanag ko sa iyo. Para lang magpalipas ng oras. Kaming mga Heavenly Knights, ang mga Insect Knight na tinatawag mo sa kanila, ay talagang nahahati sa 2 antas. Ang ordinary Heavenly Knights ay talagang hindi kumpletong mga variant, katumbas ng mga puppet, at walang sariling kamalayan. Ang mga ordinaryong ito ay walang mataas na aktwal na halaga ng labanan. Isa lamang sa 10 sundalo ang maaaring lumitaw. Ako ay medyo maswerte, mayroong 1,000 sa kanila.
Ang isa sa mga sundalo ay maaaring magkaroon ng kanyang sariling kamalayan, kanyang sariling paraan ng pakikipaglaban, at posible pang mag-evolve sa isang mas malakas na Star Knight. Ang Insect Knights ay nahahati din sa mga antas. Ang mga mababang antas ay mga ordinaryong hindi kumpletong katawan, habang ang mataas na antas na kumpletong mga katawan ay maaaring aktwal na magkaroon ng kanilang sariling kamalayan at kahit na mag-evolve. Kung ganoon, sigaw ni Yin Tianzang, kung gayon bakit naglilingkod ka pa rin sa Zerg? Tao ka. Ang mayroon ka ay kamalayan ng tao. Pasensya na. Walang magawang sinabi ni Carter, ako bagamat may sarili akong kamalayan, hindi ko kayang suwayan ang utos ng pinuno. Ito ay batas ng sansinukob. Kailangan kong ganap na isagawa ang utos ng pinuno. Sa katunayan, ang aking katawan ay hindi makokontrol ng aking kalooban sa oras na ito. Master Tianzang, kailangan mo lang akong tretuhin bilang isang taong nahipnotismo. Walang sino man ang makakapagpabago nito. Sa puntong ito, biglang ngumiti ng mapait si Carter. Bagamat walang nakakakita sa kanyang mukha, naramdaman nilang lahat ang kanyang kalooban. Sa totoo lang, Master Tianzang, sana talaga ay mapatay mo ako. Sa ganitong paraan lang ako makakapagbigay ng tunay na kaginhawahan. Sayang. Matapos marinig ang mga salita ni Carter, nalungkot ang lahat. Para na siyang puppet na hinayla ang mga string. Pagmamasid sa iyong sarili sa paggawa ng mga bagay na hindi mo gustong gawin, pagmamasid sa iyong mga kamay na nabahira ng dugo ng parehong uri. Ngunit walang paraan. Ang ganoong bagay ay talagang mas nakakabaliw kaysa sa pagpatay sa kanya. Natahimik ang lahat. Biglang tumunog ang boses ni Tang Long, Carter ang pangalan mo, tama ba? May isa pa akong kailangan itanong sa iyo. Sabihin mo sa akin, hanggat kaya kong sagutin, tiyak na mabubusog kita. Tumango si Carter. Nagtanong si Tang Long, ano ang nangyayari sa king species ng lahi ng Zerg? Ang species ng hari. Saglit na nag-isip si Carter na parang nakikipag-usap sa pinuno. Hindi nagtagal, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, ang uri ng hari ay tinatawag na Devo-uring behemoth sa loob. Ito ang aming napaka-advanced na bloodline. Ang partikular na henerasyon ay naniniwala ako na mayroon kang ilang pag-unawa sa proseso, kaya hindi mo na ako kailangan pang pag-usapan iyon, tama? Well, mukhang ang naiintindihan ko ay hindi dapat maging problema. Huminto si Tang Long at biglang nagtanong, kung gayon, ako ang pinakakakaiba. Oo, si Xiaobai Heko ang dahilan ng paglitaw ng king species. Ito ay dapat totoo, ngunit kung ano ang gagawin mo pagkatapos mo siyang makuha ay isang bagay na hindi ko pa rin moari. Ang tanong niya ang susi. Ang mahalaga. Totoo na ang Zerg ay maaaring mag-evolve sa isang king species kung makuha nila ang Xiaobai Heko, ngunit ano ang susunod na mangyayari? Paano ginawa ni Xiaobai Heko na mag-evolve sila sa king species? Ang lahat ng naruroon, kabilang si Tang Long, ay hindi maisip ito. Si Xiaobai Heko ay napakahalaga, ngunit ano ang kanyang kahalagahan? I'm really sorry about this. Gaya ng inaasahan, dahan-daang umiling si Carter at sinabing, ito ang aming pangunahing sikreto. Hindi ko ito masasagot para sa iyo. Patawarin mo ako. Dahil hindi makasagot si Carter, tumahimik ang lahat. Sa kabilang banda, ang hindi mapakali na pakiramdam ni Hong Dali sa kanyang puso ay naging mas matindi. Oo, bulong ni Hong Dali, ginagamit si Xiaobai Heko bilang panghihikayat. Kahit na ito ay totoo, anong papel ang maaari niyang gampanan? Paano niya magagawa ang epekto ng isang panghihikayat? Bakit kailangang makuha siya ng Zerg? Ano ang mangyayari pagkatapos makuha ito? Malabo na nadama ni Hong Dali na kung hindi nila maisip ito, palagi silang magiging pasibo sa harap ng Zerg. Ngunit ano ang layunin ng lahi ng Zerg? Kasabay nito, sa universo, mayroong 4 na star-level motherships. Si Hong Dali at ang iba pa ay dumaong sa lupa. 4 na stellar class na motherships ang nakapark sa kalangitan 30,000 metro sa ibabaw ng lupa, na sinusubaybayan ang Zerg mula sa malayo. Ang kapaligiran ay tense at mapurol. Bilang kapitan ng ikatlong mothership, hindi nang ahas si Alfred na mag-relax kahit sandali. Sa mahinang pakiramdam, palagi niyang nararamdaman na may mali, ngunit hindi niya ito maisip ng ilang sandali. Dahil dito, wala pang 2 oras, biglang nanlaki ang mata ni Alfred na kanina pa nakatitig sa holographic projection image. Kasi, may nadiskubre siya na nagpamanhid ng buo niyang anit. Sa holographic projection, ang bilang ng mga kakaibang species ay bumababa sa napakabilis na rate. Ang bilang ng mga kakaibang species ay talagang bumababa. Ito ay nagpapakita kung ano. Umaatres ba sila? Imposible yun. Ngunit kung hindi sila atres, kung gayon mayroon lamang isang bagay na maaaring mabawasan ang kanilang bilang ng napakabilis. Ang mga kakaibang species na ito ay nagpapatayan. Nagsimula na silang gumawa ng mga king species. Sandaling namamanhid ang anit ni Alfred at tatayo na ang buhok. Sumigaw siya ng desperadong, makipag-ugnayan kaagad sa Panginoon at Master Dali. Nagsimula ng magpatayan ang mga species ng Zerg, at malamang na lumitaw ang mga king species. Pagkatapos ng mga nakaraang labanan, ang lahat ng mga sundalo ay marami ng alam tungkol sa king species. Nang marinig nila na maaaring lumitaw ang king species, lahat sila ay nababalisa, na parang may nakipag-ugnayan kay Hong Dali at sa iba pa sa mundo.
Bilang resulta, hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang lahat ay ibang-iba sa naisip niya. Dahil ang koneksyon kay Hongdali at iba pa ay pinutol ng Zerg. Captain, hindi ka namin makontak. Ang sundalo na namamahala sa mga komunikasyon ay sumigaw ng desperadong, ang impormasyon ay pinutol ng Zerg. Malamig na pawis. Sa isang iglap ay nabasa ng malamig na pawis ang buong katawan ni Alfred. Hindi nakakagulat na ang mga Zerg na ito ay kumilos ng kakaiba. Una, nagpadala sila ng mga kabalyero ng insekto upang pilitin ang Panginoon at ang iba pa sa lupa, at pagkatapos ay putulin ang mga komunikasyon. Ang mga uri ng hari ay nagsimulang lumitaw dito. Sa ganitong paraan, ang ilang mga mothership na ito ay maaari lamang manood ng kalaban na gumagawa ng mga king species, at kahit na umaatake. Wala ring magagawa kahit na nagsimulang magpatayan ang mga kakaibang species, at least may milyon-milyong pa rin sa kanila na sinusubaybayan ng mothership. Kabanata 814, nagpakita ang binhi ng hari. Si Alfred ay sigurado na hanggat mayroong anumang paggalaw sa kanyang tagiliran, ang ordinaryong Zerg at kakaibang mga species ay ganap na bitag sa kanya at sa iba pa sa kamatayan sa isang iglap. Pagkatapos kapag lumabas na ang King Sid, lahat ng 4 na planetary second-order motherships ay aalisin. Humanap ka ng paraan, dapat humanap ka agad ng paraan. Pawis na pawis si Alfred, at hindi nagtagal ay nakapagdesisyon na siya. Huminga ng malalim, malakas na sinabi ni Alfred, lahat sa mothership, umalis ka agad at pumunta sa iba pang 3 mothership. Ako mismo ang magdadrive nitong mothership para wakasan ang digmaan kasama ang Zerg. Kapitan. Nagulat ang lahat ng marinig ang sinabi ni Alfred. Nangangahulugan ba ang mga salita ng kapitan na plano niyang sumugod sa Zerg at sumabog ang kanyang sarili? Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikon. Malakas na sinabi ni Alfred, maaaring lumitaw ang hari ng Zerg species anumang oras. Kailangan kong ipaalam sa Panginoon. Aalisin ko ang Zerg. Pumunta ka agad kayo sa lupa at magulat sa Panginoon. Pumunta ka kaagad. Sa oras na ito, tiyak na hindi ito ang oras para sa biyenan at biyenan. Ang lahat ng mga sundalo ay tumayo, sabay-sabay na nagpupugay, at malakas na sinabi, para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Matalim na tiningnan ni Alfred ang lahat para sa ikaluluwalhati ng sangkatauhan. Libu-libong maliliit na sasakyang pangkalawakan ang lumipad mula sa No. 3 na mothership, ang ilan ay lumipad sa iba pang 3 mothership, at ang ilan ay lumipad lamang patungo sa lupa. Ang mothership No. 3, sa kabilang banda, ay lumipat patungo sa direksyon ng hukbo ng Zerg sa gitna ng dumadagandong na tunog ng mga makina nito. Ngayong umalis na ang lahat ng mga sundalo, tanging si Alfred at ang artificial intelligence na responsable para sa mga pangunahing pangangailangan sa pag-navigate ang natitira sa buong mothership. Ang lahat ng kagamitan na nangangailangan ng operasyon ng tao ay isinara, at ang artificial na katalinuhan ay iyon ang lahat ng mga turret sa mothership, hindi alintana kung maaari itong tumama sa Zerg. Patayin lang ang particle cannon habang naglalakad. Dalawa lang ang kailangang gawin ni Alfred. Ang isa ay ang pagmasdan ng mga galaw ng Zerg, at ang isa ay ang paghawak ng mahigpit sa self-destruct button. Distansya sa pagitan ng dalawang panig. Unti-unting lumalapit. Tila naramdaman ng Zerg ang intensyon ni Alfred, at hindi mabilang na Zerg ang sumugod patungo sa mothership, siksikan at napakalaki. Natatakot ako na mayroong halos daan-daang milyong Zerg, na masasabing mapupunan ng wala ang kanilang buhay. Ang kanilang layunin ay napakasimple, nahadlangan ang pag-unlad ni Alfred. Patayin ang lahat ng paraan at sumulong sa lahat ng paraan. Sa sobrang lakas ng apoy, ang enerhiya ng mothership ay naubos ng napakabilis. Tumagal lamang ito ng halos 2 oras, at naubos na ng mothership ang lakas nito, at maging ang energy shield ay hindi na ito kayang suportahan. At ang Zerg, halos 200 milyon sa kanila ang nolipol din ng stellar-class mothership na ito. Ang dulo ng malakas na pana. Sa universo, ang No. 3 mothership na hinimok ni Alfred ay ganap na napapalibutan ng Zerg. Tila isang bola ng mga bug, na nagmamadali sa kailaliman ng universo. At hindi nagtagal, nakita ni Alfred ang ginagawa ni Kixingchong. Sila nga ay gumagawa ng king species. Ang bawat dalawang kakaibang species ay naglalaban sa isa't isa. Ang mananalo ay kakainin ang natalo sa lugar. Pagkatapos nitong kainin, lalago kaagad ang katawan nito. Pagkatapos noon, ang kakaibang walking species na may mas malaking bilog ay nakipaglaban sa iba pang kakaibang walking species na mas malaki din sa bilog, at ang mga nanalo ay nagpatuloy sa pagkain. Nang makita ni Alfred ang kakaibang uri ng paglalakad ng Zerg na walang tigil na nakikipaglaban, ang katawan ng kakaibang uri ng paglalakad, lumaki ito sa sukat na humigit kumulang 600 metro. Sa oras na ito, ang bilang ng mga kakaibang species na ipinapakita sa holographic projection ay higit sa 5 milyon lamang. Mga bugok kayo. Si Alfred ang nagmaneho ng mothership at bumulusok sa kakaibang species ng Zerg nang walang pag-aalinlangan. Pindutin ng husto ang self-destruct button. Para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Boom! Isang nakasisilaw na liwanag na higit pa sa kinang ng araw ang sumabog. Stellar-class mothership, self-destruct. Ang Stellar Second-class mothership, mismong higit sa 1,000 kilometro ang haba, ay nasira sa sarili.
Kung ikukumpara sa mga bombang nuclear na binago at binuo ni Hong Dali noon, ang kapangyarihan ay higit pa 10 beses at 100 beses na mas malaki. Saglit. Isang malaking bola ng liwanag na 10 beses na mas maliwanag kaysa sa araw ang sumikat, at ang shockwave ay tumama sa lahat ng bagay sa loob ng radius na mahigit 50,000 kilometro. Lahat ng natangay ng shockwave ay naging pulbos at latak, na walang natira. Sa oras na ito, higit sa 400 milyong ordinaryong Zerg species ang napatay, halos 700,000 evolved kakaibang species ang napatay, at halos 10 milyong ordinaryong kakaibang species ang napatay. Ang mothership ay sumabog mismo. Ang kapangyarihan ay maaaring inilarawan bilang nagwawasak. Gayunpaman, ang gayong epekto ay hindi pa rin sapat para sa Zerg. Kung tutuusin, ang bilang ng Zerg ay masyadong marami. Tahimik, lahat ng Zerg species sa buong universo ay tahimik. Huminto sila sa paggalaw ng halos 10 minuto. Pagkatapos noon, halos magkasabay, nagsimula silang maghuli at magpatayan. Ang bilang ng mga kakaibang species ay patuloy na bumababa. 4 na milyon. 200,000. 500,000. 100,000. 50,000. 10,000. 2,000. 1,000. Pagkatapos ng isa pang 10 oras, lahat ng kakaibang species na lumahok sa laban, sa huli, 4 na lang ang natira. Ang bawat isa sa 4 na kakaibang species na ito ay higit sa 10,000 metro ang laki, na natatakpan ng nakakatakot na itim na baluti, na may malaking itim na sungay sa noo nito, at 6 na pakpak sa likod nito na 8,000 metro ang haba. Ang haba ng malalaking pakpak. Mayroon silang 6 na paa, na ang bawat isa ay higit sa 600 metro ang lapad. Si Zerg, ang king species, ay ipinanganak. Lumilitaw na sila ngayon na halos 10,000 metro lamang ang laki, at maaari lamang ituring na napakaliit na nilalang sa universo. Hindi ito maihahambing sa 3 stellar second-order mothership na iyon. Ngunit sila ay napakalakas. Sa sandaling lumitaw ang 4 na king species na ito, lumipad sila patungo sa lupa. Mabilis silang lumilipad, at palapit ng palapit ang distansya mula sa 3 stellar second-order mothership. 5 milyong kilometro. 3 milyong kilometro. 1 milyong kilometro. Sa loob lamang ng 10 minuto, lumipad na ang 4 na king species sa harap ng natitirang 3 stellar second-order motherships. Lumalabas ang king species. Alerto. Lumilitaw ang king species. Sa loob ng mothership, nagkaroon pa ng ilang reaksyon ang mga sundalo ngayon lang. At sa sandaling ito, 4 na king species ang sabay-sabay na nagbuka ng kanilang malalaking bibig, at mabangis na kumagad sa stellar mothership. Ang shell ng mothership, na mahirap masira ng ordinaryong kakaibang species, ay kasing babasagin ng tsokolate sa ilalim ng bibig ng 4 na king species na ito. Sa isang kagat lang, isang malaking piraso ng metal ang napupunit at nilamon nila. Alerto! Alerto! Ang mothership ay nataman ng husto. Sa loob ng mothership, kumikislap ang mga pulang ilaw at malakas na umalangaw-ngaw ang mga sirena. Hindi mabilang na mga sundalo ang sumugod patungo sa mga mecha at labanan ang mga sasakyang pangkalawakan, pati na rin ang maraming mga controllers ng mothership. Lumiko ang busel at apoy sa direksyon ng hari. Boom, boom, boom. Hindi mabilang na kanyan ang sabay-sabay na nagpaputok. Ang malaking sinag ay mas makapal pa sa katawan ng hari. Ngunit nang tumama ito sa mukha ng hari, nilamon ito ng kakaibang force field. Nawala. Ang mga king species na ito ay talagang immune sa artillery fire ng stellar mothership. Boom! Itinaas ng isang king species ang mga kuko nito ng mataas at sinampal ng isang kuko ang shell ng mothership. Kaagad, isang malaking piraso ng baluti ang naisample sa isang malaking dent, at hindi mabilang na mga fragment ang lumipad. The king species casually nakahanap siya ng mas madaling anggulo at muling kumagad. 10 minuto. Sa loob lamang ng 10 minuto, 3 stellar class second-order motherships ang ganap na nawasak. Nagngangalit. Ganap na galit. Sa universo, ang stellar mothership ang pangunahing puwersa sa pakikipaglaban sa Zerg. Sa ilalim ng malalaking bibig ng 4 na king species na ito ay kasing rupok ng isang bagong silang na bata. At sila lang ang bagong silang na king cubs. Pagkalipas ng humigit kumulang 20 minuto, ang 3 bituin na second-order spacecraft ay ganap na hindi nakalaban. Sa oras na ito, ang laki ng 4 na batang king species na ito ay tumaas din ng malaki, at lahat sila ay lumaki sa haba na halos 30,000 metro. Sa likod nila, may daan-daang milyong ordinaryong Zerg. Ang mga ordinaryong Zerg na iyon ang magiging pagkain para sa kanilang patuloy na paglaki. Lahat, bumaba sa lupa. Ang mga sundalo na lumilipad mula sa mothership ay sunod-sunod na lumipad patungo sa lupa. Ang kanilang target ay ang Saha Desert kung saan patungo si Hong Dali at ang iba pa. Ngunit ang 4 na king species na iyon ay hindi sumunod sa direksyon ng Saha Desert kung saan naroon si Xiaobai Heko. Ang kanilang direksyon sa paglipad ay talagang ang kaharian ng langit. Kabanata 815 Golden Emperor Gu. Sa ibabaw ng lupa. Lalong tumindi ang pagkabalisa ni Hong Dali, ngunit sa totoo lang, kahit anong isipin niya, hindi niya moari kung saan ang pagkakamali. Ang pagkakamaling ito ay dapat na napakahalaga at may malaking epekto. Anong mali? Nag-isip si Hong Dali ng higit sa 2 oras, ngunit hindi niya maisip kung ano ang nangyari.
Zinksan, bulong ni Hong Dali kay Tang Moxon sa pamamagitan ng communicator, palagi kong nararamdaman na may mali, ngunit hindi ko ito maisip. Mangyaring tulungan akong pag-isipan ito at pag-aralan ito. Well, nararamdaman ko rin ito. Dumating ang boses ni Tang Moxon, mukhang iba ang mga bagay sa inaasahan natin. Ngunit ano ang pagkakaiba? Sinabi ni Hong Dali sa malalim na boses, Zinksan, ano sa palagay mo ang ating Xiao Bai Heko at Xiao? Sister Ye, posible talagang sabihin na ito ay isang panghihikayat. Ngunit sa 2 tao lamang, ang Zerg ay nagpadala ng sapat na numero para sa 5 king species. Ito ay malinaw na mali ang susi ay kung paano hatiin ang Zerg. Natuklasan ko rin. Ang boses ni Tang Moxon ay puno ng pag-aalala, pakiramdam ko ay mali ang iniisip natin. Bueno, kung gayon, tulungan mo akong magsaliksik at mag-analisa nito mula pa sa simula. Nakasimangot si Hong Dali at sinabing, nakalkula namin na ang kabilang partido ay. Dumating sila para kay Xiao Bai Heko, at pagkatapos ay dumaong sa lupa, at ang mga insect knight na ito ay sumama rin sa kanila, tama. Pagkatapos ay dumating ang mga negosasyon. Mukhang hindi sila nagmamadali. Yes, logically speaking, hindi naman sila nagmamadali. Hindi naman siguro ako nag-aalala sa pang-uudyok ng hari. Darating daw ang pinuno, pero gaano katagal bago dumating ang pinuno? Bamulong si Tang Moxon, mabagal na lumipad dito, gaano katagal? Bakit ganito palagi ang nararamdaman ko? Isang napakahalagang punto ang hindi natin pinansin. Isang napakahalagang punto. Isang napakahalagang punto. 2 beses na bamulong si Hong Dali at biglang nagtanong, Zinksan, paano kung Xiao Bai Heko at Xiao Yi paano kung hindi hari ang kapatid ko? Hindi ba sila? Pinag-isipan itong mabuti ni Tang Moxon. Biglang sumigaw, nangangahulugan iyon na ang panghihikayat para sa king species ay nasa lupa pa rin, ngunit ang magkapatid na Xiao Yi at Xiao Bai Heko ay ang 2 tao din na dapat nilang makuha. Ngunit ang tunay na panghihikayat para sa king species ay nasa ibang lugar sa mundo. Saan kaya ito? Ano ito? Kung hindi malulutas ang problemang ito, ang katotohanan ay tiyak na higit pa sa inaasahan ng lahat. Labis na nababalisa si Hong Dali kaya bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo, ngunit siya ay isang tao na nakakita na ng mundo pagkatapos ng lahat. Hindi nagtagal, itinuon niya ang kanyang paningin sa insect knight na si Carter. Mr. Carter, sabi ni Hong Dali sa malalim na boses, to be honest. This time, mukhang mas maganda talaga ang plano mo, kaya hindi na kita susundan ng paikot-ikot. To be honest, ang pang-uudyok ng mga species ng hari ay hindi sa aking maliit. Bai Heko, tama. Sa sandaling sinabi ito ni Hong Dali, ang lahat ay natigilan. Ang hari ay nagbubunga ng mga insentibo. Hindi si Xiao Bai Heko. Ibig bang sabihin, lahat ng mga naunang plano ay naligaw ng landas. Napakatalino mo, sir. Ang boses ni Carter ay nagparamdam sa lahat na para silang nasa isang kwebo ng yelo. Ang lahat ng mga plano ng aming pinuno ay naayos ng perpekto, ngunit hindi ko inaasahan na mapapansin mo ito ng napakabilis. Well, ang pang-akit ng mga species ng hari talagang hindi ito ang bata na sinasabi mo, Xiao Bai Heko, at hindi rin ang babae na makakapag-fuse ng ating mga genes. Siyempre, kailangan ko pa rin kumpirmahin ngayon ang lahat. Napapikit siya habang nagsasalita. Malapit na. Muli siyang tumayo, sa pagkakataong ito ay medyo gamaan ang pakiramdam niya. Okay, tapos na ang confirmation. Ngumiti si Carter at ipinasok ang eksklusibong bone armor giant sword ng insect knight na hawak niya sa buhangin. Sinabi, darating ang pinuno sa halos 1 oras, at sa oras na iyon, sa palagay ko magkakaroon ka ng isang sorpresa, isang ganap na hindi inaasahang sorpresa. Kung tungkol sa sagot sa lahat, mauunawaan mo itong lahat sa oras na iyon. Ako, alam, 1 oras. Tumingin si Hong Dali kay Carter, okay, magtitiwala ulit ako sa iyo. Kung hindi ako nasiyahan sa sagot mo, mas gugustuhin kong mamatay kaysa mamatay. Tanong. Tumanggo si Carter, ang reputasyon ng aming pinuno ay palaging mabuti. Lahat. Naghintay pa ng 20 minuto. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa kalangitan, at hindi mabilang na mga barkong pang-combat at mecha ang bumasag sa kapaligiran. Paglapag patungo sa lupa. Ito ay. Humarap si Hong Dali at ang iba pa. Hindi nagtagal, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Hong Dali. Mabangis niyang tiningnan si Carter at malakas na sinabi, naputol mo ang pakikipag-ugnayan sa amin mula sa labas. Napakaraming spacecraft sa labas ang pumasok sa atmosfera ng mundo, ngunit hindi niya ito alam. Malinaw na nagkaroon ng malaking problema. Well, ito ay bahagi ng plano ng aming pinuno. Hindi ito itinanggi ni Carter, diretsyong tumanggo, at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, ang ating pinuno ay napakasinsero sa pagkakataong ito, malalaman mo kapag siya ay dumating. Aba, kayong mga tao ay hindi gaanong tao ang namatay. Kung ang pinuno ay hindi talaga nagplano na maging malupit, sa tingin mo ba sila ay lumitaw sa harap mo? Totoo yan. Kung talagang papatayin sila ng Zerg, malamang na hindi mamamatay ang mga taong ito kahit 10 beses. Ang king species ay lumitaw. Tanong ni Hong Dali sa malalim na boses. Napakamakapangyarihan mo talaga. Napakabilis mong nahulaan. Tumanggo si Carter, lumato nga sila, ngunit ang kanilang target ay wala rito pansamantala, at magtatagal ito.
Okay. Ngayong nakarating na tayo dito sa ganitong sitwasyon, si Hong Dali ay isang bachelor pa rin, kung gayon gusto kong makita kung anong misteryo ang iyong ginagawa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, lahat, maghintay kung nasaan kayo. Nakakamangha, lahat ay mamamatay ng magkasama pagdating ng panahon. Malakas na sumang-ayon ang lahat. Okay. Kasabay nito, ang East China Sea of Heaven. Ang target ng apat na batang hari ay ang Aereo Aircraft Carrier Base na matatagpuan sa East China Sea ng Kingdom of Heaven. Dito, ano nga ba ang kailangan nila? Ang apat na King Larvae ay nakapark sa airspace ng Aereo Aircraft Carrier Base. Sa tabi nila, mayroong higit sa 100 insect knight na sumusunod sa kanila. Nang makarating sila sa lupa, direktang lumipad ang mga insect knight na iyon sa base ng aircraft carrier. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa loob ng aircraft carrier base. Hinalungkat nila ang halos 5 minuto, at pagkatapos ay naglabas ng ilang espesyal na bagay mula sa base. Ang mga iyon ay parang mga ordinaryong esmeralda lamang, walang espesyal sa kanila. Pero kung nandito si Hong Dali, siguradong magugulat siya. Sino ang mag-aakala na ang pang-uudyok ng hari ay ang mga batong jadeite na ito na maaaring magpapataas ng kalusugan? Umuungol. Nang makita ang mga esmeralda na iyon na kumakatawan sa kalusugan, ang apat na batang hari ay nagpakawalan ng nakakagulat na dagandong ng sabay. Pagkatapos, nagsimula na naman silang magpatayan. Ang mga batang king species, na higit sa 30,000 metro ang laki, ay nakikipaglaban sa kalangitan sa East China Sea ng Kingdom of Heaven. Ang berdeng dugo ay nagpaparumi sa karagatan at sa base. Sa sandaling dumampi ang dugo sa base, ang mga gusaling bakal sa base ay nagsisimulang kaagnasan at ang dagat ay nagsisimulang kaagnasan. Ito ay kumulo at hindi mabilang na isda sa karagatan ang sunod-sunod na namatay. Ang kaharian ng langit at ang Saha Desert ay nasa magkabilang panig ng mundo. Maraming ingay doon, ngunit wala man lang gumagalaw mula sa Saha Desert. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong malayo. Lumipas ang oras ng 1 segundo, at sa pagkakataong ito, halos 1 oras na nga ang lumipas. Pagkatapos noon, biglang nagdilim ang langit. Ito ay isang malaking Zerg beast na may haba na higit sa 50,000 metro. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng malaking golden bone armor. Sa ulo nito ay may 3 malalaking mahahabang sibat na maaaring tumagos sa langit. Ang mga sungay ay may napakasalimuot na itim na pattern sa kanila. Mayroon itong 6 na pakpak sa kabuuan, na umaabot sa haba na higit sa 40,000 metro. Ang mga ito ay kulay pilak na puti at magdadala ng isang umaalulong na hangin sa tuwing sila ay i-flap. Mayroong 6 na paa sa kabuuan, ang bawat isa ay libu-libong metro ang kapal, na may malalaking dugtungan at malalaking barbs. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, mararamdaman mo ang kamangha-manghang kapangyarihan. Lumipad ito ng diretso sa harap ni Hong Dali at iba pa, at dahan-daang bumaba mula sa langit. Boom! Isang mahinang boses ang tumunog, at nang tumuntong ito sa lupa, yumanig ang lupa. Parang nanginginig ang buong disyerto. Ito ba, ang uri ng hari? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali at nang iba nang makita nila ito. Tulad ng para sa Stellar Second Order Mothership, ito ay higit sa 1,000 kilometro ang haba. Ito ay mukhang napakalaking, tulad ng isang interstellar fortress, ngunit ito ay isang patay na bagay pagkatapos ng lahat. Itong malaking tao sa harap mo ay buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago bumagsak ang kanyang boses, isang malamig na boses ng babae ang pumasok sa kanyang pandinig. Oo, ito ay mas advanced kaysa sa king species. Ito ang pinakamalakas na nilalang ng ating lahi ng Zerg, ang Golden Emperor Gu. Sa wakas ay makakabuo ng Emperor Gu ang 4 na king species, at ito ang taong ito. Kabanata 816 na Queen of Blades. May isang tao, at siya ay isang babae. Maaaring ang taong maaaring lumitaw dito sa oras na ito ay binanggit ng pinunong si Carter. Kamahalan ang reyna ng mga Blades. Nang marinig ang boses na ito, ang lahat ng mga insektong kabalyero ay tumayo ng sabay-sabay at iniuko ang kanilang mga ulo, pinamunuan ni Celestial Knight Carter ang mga hukbo ng Heavenly Cavalry at nakilala ang Her Majesty the Queen of Blades. Reyna ng Blades. Huminga ng hangin si Hong Dali at ang iba pa at sabay na tumahimik. Lumubog ang puso ko. Ang Queen of Blades ay dapat ang pinunong binanggit ni Carter. Siya ay dumating ng personal o sa pinakamalakas na Emperor Gu ng lahi ng Zerg. Ano ang kanyang layunin? Si Zhang Yi o Xiao Baiheko ba ay nagkakahalaga ng malaking laban? Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na figure sa harap ng lahat. Babae nga iyon, pero medyo iba siya sa isang normal na babae. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng parang armor na exoskeleton, at sa kanyang likod ay may 2 pakpak na gawa sa mga buto. Ang mga dulo ng mga pakpak ay lubhang matalim. Sila ang kanyang mga pakpak at ang kanyang mga sandata. Ang kanyang buhok ay parang bone spurs, isa-isa, makinis at makinis sa likod ng kanyang ulo. Ang pinaka-espesyal na bagay ay ang kanyang mukha. Aaminin ko, ito ay isang kagandahan, isang napakagandang babae. Ang kanyang mukha ay may natatanging tampok, at mayroong ilang mga pulang misteryosong rune sa kanyang mga pisngi. Ang liwanag ay sumilay sa kanyang mukha, nakakaiba at kaakit-akit.
Sa totoo lang, gusto talaga siya ni Hong Dali na papuntahin gamit ang wave cannon, ngunit dahil maawayin siya tama si Carter. Kung ang emperador na ito na si Gu ay talagang gustong pumatay, ang mga nasa mothership ay talagang imposible para sa mga tao na makatakas sa lupa. Kaya sa ngayon, nakakapag-usap nga ang dalawang panig. Tungkol sa mga kahihinatnan. Sa lola niya, bakit kami nakayapak at natatakot na magsapatos ka? Damapa sa lupa ang reyna ng mga blades. Sa sandaling ito, dapat nilang itanong ang anumang tanong nila, ngunit walang sinumang naruroon ang inaasahan na ang unang bumulalas ay si Jiang Chenzo. Ikaw ba? Ikaw ba si Ji Zining? Sinabi ito ni Jiang Chenzo. Natigilan ang lahat. Magkakilala ba talaga silang dalawa? Kilala ni Jiang Chenzo ang Queen of Blades. Oh, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng mahabang panahon, may makakakilala talaga sa akin. Tumingin si Blade Queen Ji Zining sa direksyon ni Thunder Angel, hindi ko alam kung paano tatawagan ang babaeng ito. Pamilya Jiang. Jiang Chenzo. Sabi ni Jiang Chenzo sa malalim na boses. Sabi, 300 taon na ang nakalilipas ay ipinatapon ka dahil tumanggi kang magpakasal. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging pinuno ng Zerg, ang reyna ng mga blades. Paano ito nangyari, paano ito mangyayari? Ji Zining, siya ay talagang ipinatapon ng mga maharlikang galactic 300 taon na ang nakalilipas. Ang nag-iisang babae. Naaalala ko. Sumigaw si Yin Tianzang, ikaw ang Ji Zining na nanalo sa taya at ipinatapon. Bakit parang pamilyar sa akin ito? Ikaw ito. Nakaligtas ka hanggang ngayon. Diyos. Sumigaw din si Feng Huan, napakabaliw ng mundong ito. Paano ito posible? Nagulat ang lahat. Masyadong malaki ang dami ng impormasyon. Haha, mukhang medyo madaming galactic nobles dito. Bihira lang na lahat kayo naaalala pa rin ako. Bahagyang yumuko ang mga sulok ng labi ng reyna ng mga blades, na lalong nagpaganda at nagpapakatanga. Ang malamig at kaakit-akit na hitsura na iyon ay hindi mas mababa kaysa kay Lin Yanwei at Tang Moxen. Iyon ay isa pang uri ng kagandahan, makapangyarihang kagandahan. Ang pinuno ng Zerg, ang reyna ng mga blades. Bihira lang makakita ng matandang kaibigan ngayon, nakangiting sabi ni Blade Queen Ji Zining, well, siguro masasabi ko sa iyo ang aking kwento. Gusto mo bang marinig ito? Oo. Sabay-sabay na sabi ng lahat. O Diyos ko, ito lang ang pinakamalaking tsismis sa kasaysayan ng mga maharlikang galactic. Sino ba naman ang ayaw makarinig nito? Magkaaway man ang dalawang partido kaysa magkaibigan, dapat munang masiyahan ang kanilang kuryosidad. Sa isang iglap, tanging ang huni ng sipol ng hangin sa buong disyerto. 300 taon na ang nakalilipas, tahimik na sabi ni Ji Zining, noong mga oras na iyon, maraming tao ang humahabol sa akin. Sayang. Ang mayabang at mapagmataas na katangian ng mga maharlikang galactic ay talagang hindi ako interesado. Lumaki ako sa ilalim ng layaw. Ilan sa aking mga anak ang maaaring nasa entablado. Wala akong interes sa mga taong iyon. Later, pagtanda ko, kinailangan kong magpakasal. Yung buong buhay niyang nagmamahal sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Ye Hantian. Siya ay isang kamangha-manghang talento. Siya ay naging isang double peripheral aristocrat sa edad na 30 lamang, at malayo sa mga aristokrata ng ating kalawakan. Isang hakbang na lang. Ngunit sa oras na ito, natuklasan ng mga tao mula sa Presbyterian Church na nahulog ako sa kanya. Kaming mga babae sa Beta Star, hinding-hindi mabubuntis kapag 9 love kami sa isang banyagang lalaki. Siyempre, alam ko, wala akong pakialam sa una, ang alam ko lang mahal na mahal ko siya, at mahal na mahal niya ako. Habang sinasabi niya ito, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging mas maamo. 300 taon na ang nakalipas. Si Ji Zining ay nakasuot ng magandang purple na damit na bumabalot sa kanyang maselang at balingkinitang katawan. Nakatayo siya sa tuktok ng pinakamagandang bangin sa Silver Blue Super Planeta laban sa hangin, kasama ang simoy ng hangin na malaya at malaya. Ito ay isang mainit at magandang gabi. Zining, narito ka upang tamasahin muli ang tanawin. Si Ye Hantian, na nakasuot ng itim at puting outer noble windbreaker, ay marahan na lumakad sa likod ni Ji Zining at marahang hinawakan si Ji Zining sa kanyang mga bisig. Ang napaka-eleganteng si Ji Zining at ang nakamamanghang talentong Ye Hantian ay isang tagmang gawa sa langit. Si Ji Zining ay napakaganda, maamo, mapagbigay at maalalahanin, habang si Ye Hantian ay gwapo, puno ng kaalaman, at napakalakas sa martial arts. Sa sandaling magkita ang dalawa, sila ay nahulog sa pag-ibig. Hantian. Dahan-daang ipinikit ni Ji Zining ang kanyang mga mata, ipinatong ang kanyang ulo sa malapad at matatag na mga balikat ni Ye Hantian, at ulong, natatakot ako. Kami, ang mga Galaxy Nobles, ay hinding-hindi papayag na magpakasal ang mga babae sa mga dayuhan. Ito ay isang bakal na tuntunin, walang makakapagpabago nito. Hantian, may maipapangako ka ba sa akin? Naiintindihan ko. Marahan na bamantong hininga si Ye Hantian at sinabing, nakakalungkot na mahal kita. Patunayan ito ng buhay, ngunit payag ako. Ang tanging bagay na inaalala ko ngayon ay ang aking planetang tahanan. Oo, walang magawang umiling si Ji Zining, at bumagsak ang isang butil ng luha mula sa gilid ng kanyang mga mata, naroon ang lahat ng mga patakaran at regulasyon.
Paano magiging angkop ang kamatayan para sa atin na gustong mamuhay ng mas magandang buhay? Hantian, alam mo bang matagal ko nang gustong tanggalin ang aking katayuan bilang isang maharlikang galactic, para lang gumala sa mundo, kahit na hindi ko alam. Hindi makatakas sa pagbabantay ng iba balang araw, malalaman din nila tayo. Huwag ka masyadong mag-isip, marahang pinunasan ni Hantian ang mga luha ni Jizining at sinabi. Kung hindi ito gumana, makakahanap tayo ng paraan para mag-apply para labanan ang Zerg, at pagkatapos ay humanap ng paraan para mapeke ang death certificate. Ito ay palaging may epekto, tama ba? Hoy, napakahusay ng pamamaraan mo, hindi ko naisip. Biglang natuwa si Jizining sa mga salita ni Hantian, pagdating ng panahon, lumalaban tayo sa Zerg at magiting na isinakripisyo ang ating sarili, at pagkatapos ay nakahanap tayo ng isang desyerto na lugar at nagtatago ng palihim. Kung tutusin, maaari tayong mamuhay ng masaya habang buhay. Kahit na hindi tayo magkaanak, maaari rin tayong mag-ampon ng isa, dalawa, tatlo o apat. Sa anumang kakayahan mo, walang hirap. Tama, tuwang-tuwa si Hantian at tumawa, kukunin natin sila pagkatapos. Isang malaking grupo ng mga bata, bawat isa ay ating sinta, okay. Okay. Sa kasamaang palad, bago pa man maging masaya ang dalawa, biglang lumala ang mga pangyayari. Isang umaga pagkatapos ng ulan, lumabas si Jizining para mamasyal gaya ng dati upang maramdaman ang kagandahan ng kalikasan. Bilang isang resulta, sa oras na ito, nakilala niya ang isang hindi inaasahang tao. Isa itong lalaki na nakatago sa mga anino, nakasuot ng sombrero, nakayuko ang ulo, at hindi malinaw na nakikita ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang sinabi ay nagpanginig kay Jizining. Si Hantian ay patay na, at ang kanyang planetang tahanan ay nabura. Ano? Napatulala si Jizining noon. Patay na si Hantian. Paano ito mangyayari? Siya ay napakaganda at talino, kahit si Jizining ay hindi matansya kung gaano kataas ang kanyang lakas. Bilang isang resulta, siya ay namatay. Imposible. Imposible ito. Malakas na sumigaw si Jizining, nagsinungaling ka sa akin. Paano siya namatay? Ang lahat ng Jiesho Luo ay ipinadala. Siya ay talagang isang bihirang henyo sa isang siglo. Sa kasamaang palad, kaharap si Jiesho Luo. Luo, napakahina pa rin. Jiesho Luo, nang marinig ni Jizining ang salitang ito, hindi na niya nakayanan, at agad na nawala ang kulay ng kanyang mga mata, upang makitungo sa amin, ipinadala talaga ng Presbyterian Council si Jiesho Luo. Ang mga maharlika sa galactic ay hindi maaaring magpakasal sa mga dayuhang lahi. Hindi ito ganito. Mataimtim na sinabi ng lalaki, akala ko mababago mo ang iyong isip, ngunit hindi ko inaasahan na mag-apply si Hantian upang harapin ang Tribong Zerg. Nagkukunwaring namatay sa labanan, paanong hindi natin inaasahan ang ganoong bagay? Sa makatuwid, nagpa siya ang konseho ng mga elder na direktang burahin ang lahat ng ebidensya ng pag-iral ni Hantian. Sa pag-iisip nito, tumulo ang mga luha ni Jizining, haha, ako mamaya. Pagkatapos gawin ang lahat ng posible para malaman kung ano ang nangyari, ipinadala talaga ng Presbyterian Council si Jieshola upang patayin si Hantian sa lugar, at maging ang planetang tahanan ni Hantian ay ganap na nabura sa universo. Ang kwento ay hindi mahaba, ngunit ito ay nakakaantig. Nang sabihin ito ni Jizining, tumahimik ang lahat ng naroroon, at ilang babae na ang napaluha. Ang mabagsik at magandang pag-ibig ang pinaka-nakakaantig. Ang karanasan ni Jizining ay naging imposible para sa sinuman na magkaroon ng anumang masamang pag-iisip sa kanya. Siya ay talagang miserable. Pagmamasid sa taong mahal mo na mamatay ng ganito, walang mas makakabuti. Mamaya, marahang pinunasan ni Jizining ang kanyang mga luha at nagpatuloy, sinimulan ng mga tao mula sa Presbyterian Church ang Mingjibet para sa akin, at ang taong natagpuan nila ay talagang isang magandang tao, at kahit ang taong iyon ay mahal na rin ako. Walang pakialam ang mga tao sa langit. Ngunit ako, ang puso ko ay kay Hantian na, paano ko siya mapapangasawa? Siguro na diskubre din niya ang nararamdaman ko, kaya sinadya niyang mag-propose ng mas simpleng taya. Nang hindi ako pinahirapan, ang huling resulta ay nanalo ako at ipinatapon sa kalawakan, habang nagpakasal siya sa taong hindi niya gusto. Kabanata 817 lahat ay bumagsak. 300 taon na ang nakalilipas, matapos tumaya si Mingji. Gabi noon pagkatapos ng ulan, ang hangin ay basa-basa at sariwa, ngunit ang pakiramdam ni Jizining ay kasing lamig ng taglamig. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok, at ang windbreaker na kumakatawan sa mga maharlikang galactic ay sumayaw ng ligaw sa hangin, na gumagawa ng tunog ng pangangaso. Pamilya Yin Haoyun. Zining, mahinang sinabi ni Yin Haoyun, sa totoo lang, naiinggit ako kay Hantian. Bagamat patay na siya, nasa kanya pa rin ang lahat tungkol sa iyo, at hindi ko pa rin siya may kukumpara sa puso mo. Magkasama tayo mula pagkabata, mapait na ngumiti si Zining, palagi kitang tinatrato bilang isang nakatatandang kapatid, dapat mong maunawaan. Alam ko. Tumanggo si Yin Haoyun, kaya hindi kita pinahiya. Dapat mo ring malaman na hindi madaling manalo sa isang taya. Kung tutusin, ako ang gumagawa ng rules. Naiintindihan ko. Marahan na bamantong hininga si Jizining at walang magawang sinabi, ngunit natatakot ako na hindi na tayo muling magkita sa hinaharap.
Oo, matutulungan kita sa pagkakataong ito, dahan-daang lumingon si Yin Haoyun at tumingin sa mga mata ni Ji Zining, pero hindi kita matutulungan magpakailanman. Sinadya kong nanalo itong Mingji na taya, kung hindi, nanalo ako. Ang iyong kinabukasan. Oh, kalimutan mo na, huwag na nating banggitin. Tumangala siya sa langit at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, ang libot na daan ay hindi madali, at maaaring makatagpo ka ng lahat ng uri ng paghihirap. Gayunpaman, Zining, huwag kang bulagin ng puot. Ang mga tao sa Presbyterian Church ay walang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpaparami ng beta stars ay ang pangunahing prioridad. Ang bawat beta star ay hindi nila gustong gawin ito. Ito. Hindi. Kapuputin ko sila habang buhay. Sinabi ni Ji Zining nang walang pag-aalinlangan, kahit na mamatay ako, bakit ko kamumuhian si Hantian Mother Star? Bakit nila ako pinatay? Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataon na humingi ng awa. Oh, kawawa, inabot ni Yin Haoyun at pinunasan ang mga luha sa mata ni Ji Zining. Marahan niyang inaliw, alam ko na ang puot na ito ay mahirap lutisin sa maikling panahon, at hindi kita ipapahiya. Gayunpaman, siguraduhing tandaan ang aking mga salita. Huwag bulagin ng puot. Dahil hindi mo patatawarin ang Presbyterian Church, kahit sa hinaharap, bilang ikaw sa araw na mayroon kang kapangyarihan, huwag mong ipahiya ang ibang ordinaryong tao. Sila ay inosente. Okay, promise ko sa'yo. Nagngangalit si Ji Zining at tumango. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, si Yin Tianzong mula kay Thunder Angel ay bumulong sa sarili at hinawakan ang kanyang baba. Saglit siyang nag-isip at biglang nagsalita ng malakas, Diyos ko, si Yin Haoyun ang lolo ng lolo ko. Well, mayroon bang ganoong koneksyon sa pagitan nating dalawa? Bumaba siya sa Thunder Angel habang sinasabi niya iyon, sumugod siya at niyakap ang hita ni Ji Zining. Ate Zining, yakapin mo ako at isang hita. Bastos ka. Umiling si Ji Zining at ngumiti, kung hindi ko alam na narito ang mga inapo ng pamilya Yin, sa tingin mo gagawin ko. Napakadali mo bang kausap? Naging mabait si Haoyun sa akin noon. Gusto ko lang ibalik ang pabor sa pagkakataong ito. Hindi, masungit na sabi ni Yin Tianzong. Pagkatapos ay kinokontrol ni Hong Dali si Gulan Xiu. Nang sabihin niya ito, sinabi ni Hong Dali, huwag pansinin siya. Sister Zining, mangyaring ipagpatuloy ang pakikipag-usap. Oo. Binawi ni Ji Zining ang kanyang iniisip at mahinang sinabing. Mamaya, noong gumagala ako sa kalawakan, may nakilala ako. Nang makarating kami sa Kixingchong. Originally, may intensyon akong mamatay, kaya hindi na lang ako nakalaban. Nung mga oras na iyon, naisip ko lang, since nagkasundo kami ni Hantia na ipaglaban ng Zerg tapos sabay-sabay na magpe-forge ng death certificate, mas mabuting gawin na talaga natin. Mamatay ka na lang ng ganito. But this time, the development of things is still beyond my expectation. Ako ay hinihigop at binago ng Kixingzong. Ako ay orihinal na magiging isang Bog Knight. Hindi mahalaga kung ako ay maging isang Insect Knight, hindi ako, ngunit maaari akong pumunta sa kanila para sa paghihiganti ng may kapayapaan ng isip. Sa hindi inaasahan, ako ay naging isang mas mataas na ranggo na pinuno kaysa sa Insect Knight, ang Queen of Blades. Sa mga oras na iyon, all thoughts was gone. Hantian is dead. I want to die, pero hindi ko na kaya. Naging ganito ako. I originally wanted to go back and revenge, but when I think of my parents, they raised me after all. Marahan na bamantong hininga si Ji Zining, habang si Hong Dali at iba pa ay nanatiling tahimik. Talagang trahedya ang kanyang karanasan. Hindi na ito ang may isip ng lahat, kung gaano karaming pagdurusa ang kanyang dinanas. Nasa San Sinukob ako, gumagala mag-isa. Mapait na ngumiti si Ji Zining, hindi ko na matindaan ang oras ng paglalagalag na ito, marahil ito ay 100 taon, marahil 200 taon. Ako ay gumala, at sa hindi sinasadya, natuklasan ko ang planetang ito, na tinatawag mong, ang mundong ito. Si Ji Zining ay talagang nakapunta na sa lupa noon pa. Bakit siya pumunta dito? Ano na naman ang ginawa mo? Sa isang iglap, ang pag-iisip ng lahat ay muli niyang pinalaki. Pumunta ka sa Earth. Nagmamadaling tanong ni Hong Dali, ngunit ano ang ginawa mo? Oh, actually wala ka namang ginawa. Bahagyang ngumiti si Ji Zining at sinabing, napakaganda ng planetang ito, bagamat maliit ito. Ngunit talagang napakagandang planeta ang pinakamahalaga ay ang lugar na ito ay nasa sinaunang panahon pa ng sibilisasyon, at para sa akin, wala talagang teknolohiya. Kung tutusin, kahit na ito ay isang talem. Reyna, ngunit wala akong anumang masamang intensyon sa ibang mga planeta, lalo na sa mga planeta na iyon, lalo na't hindi ito primitive na mga planeta. Tumingin si Ji Zining sa paligid na may maamong mukha. Kahit na ito ay isang disyerto, sa kanyang mga mata, ito rin. Napakaganda. Noong oras na iyon, iniisip ko, napakagandang planeta. Kung hindi namatay si Hantian, mamumuhay ako ng nag-iisa dito kasama niya, magpapalaki ng ilang magagandang anak, at mabubuhay ng masaya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi. Hindi ba't isang magandang bagay? Sayang naman, kung tutusin, wala na tayong magagawa. Hindi na natin maibabalik ang panahon, di ba? Kaya mag-iiwan na lang ako ng maliit na buto dito, at dahan-dahan itong tatubo.
Dahan-daang sumisibol, balang araw, ito ay tatubo, at sa oras na iyon, ito na ang oras para bumalik ako. Maghintay, ang pangungusap na ito ay naglalaman ng maraming impormasyon. Si Ji Zinying, ang reyna ng mga Blades, ay nag-iwan ng binhi sa mundong ito 100 o 200 taon na ang nakalilipas. Ang binhing ito ay lalago, at kapag ito ay lumaki, siya ay babalik. At ngayong bumalik siya, maaaring ang kanyang layunin ay, "Oh my God, Sister Ji Zinying." Sa totoo lang, napakatamis ng bibig ni Hong Dali na walang sabi-sabi, binansagan muna ni Hong Dali ang isang kapatid na babae bilang isang paraan para bumuo ng isang relasyon, ang uri ng bagay na pinag-uusapan mo, maaari bang? Sister Xiaoyi, haha. Nagulat ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali. Ang Zerg Queen na si Zhang Yi ba talaga ang binhing iniwan ni Ji Zinying? Sa madaling salita, sila ba ay mga inapo ni Ji Zinying? Tama iyan. Kumaway si Ji Zinying kay Thunder Angel, Xiaoyi ba ang pangalan mo? Lumabas ka, aking mga inapo. Nag-collapse ang lahat. Ang reyna ng Zerg, si Zhang Yi, ay mayroon lamang mga Jin para sa paglalaro ng mga bug. Noong una, akala ng lahat ay isa lamang itong espesyal na libangan. Sino ang mag-aakala na siya ay talagang isang inapo ng Zerg? Mga inapo ng pinuno, ang reyna ng mga Blades. Diyos, gaano karaming mga lihim ang itinatago ng ating lupa. Mu Tianjie, mga inapo ng reyna ng Blades. Makapangyarihang beings. Lahat ng uri ng mahiwagang bagay. Mga kayamanan, ang lupa ay isang malaking kayamanan. Dahan-daang nag-transform si Thunder Angel, at nang makarating ito sa conveyor belt, umabot ito sa lupa. Kung tutuusin, kasama ang Queen of Blades at Emperor Gu dito, kung talagang kikilos ka, maaaring hindi ka ligtas sa Thunder Angel. Mas mabuting lumabas at makipagkita ng bukas at makipag-usap tungkol sa buhay at iba pa. Kaya Zhang Yi, nakasakay sa conveyor belt, bumaba kami ng ganito. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa harapan ni Ji Zinying. Napakagandang bata. Iniunat ni Ji Zinying ang kanyang nangangaliskis na kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Zhang Yi, kamukhang kamukha niya ako noon. Napakabaliw ng mundong ito. Sino ang mag-aakala na si Ji Zinying, na ipinatapon sa Milky Way, ay magiging reyna ng mga Blades, at ang Zerg Queen na si Zhang Yi na lumitaw sa Earth ay talagang kanyang inapo. Ano ang tiyak na sitwasyon sa loob? Bagamat hindi masyadong nagdetalye si Ji Zinying, nahuhulaan pa rin niya ang isang magaspang na ideya. Sa madaling salita, si Ji Zinying ay dumating sa lupa at nag-iwan ng isang binhi na may Zerg genes, at pagkatapos ang binhing ito ay hindi ko alam kung paano ito itinanam, ngunit ito ay itinanam sa katawan ng isang tao sa kaharian ng lupa, at pagkatapos ay ang mga inapo ng taong ito ay magkakaroon ng mga gene ng Zerg. Diyos, hindi ba't ang Zerg ay laging may kamalayan sa lupa? Dahil lang sa pag-iral ni Ji Zinying kaya hindi sila nag-launch ng attack dito. Kung saan, kailangan pang protektahan ni Ji Zinying ang lupa. Kailangan bang napakalaki ng ganitong dami ng impormasyon? Hindi ako naglalaro ng ganito ngunit kung iisipin ko itong mabuti, ito ay talagang kawili-wili. Magkaharap kaya ang pamilya naming si Dali at ang Zerg sa hinaharap? Medyo nagulat din si Zhang Yi sa oras na ito. Ang susi ay hindi niya alam kung ano ang itatawag sa senior na nasa harapan niya. Hindi niya matawagan ang kanyang ninuno. Ako, ano ang itatawag ko sa iyo? Namula ang mukha ni Zhang Yi. Malakas ang tibok ng puso. Upang sabihin na ang pagiging epektibo ng kanyang solong labanan ay medyo malakas, ang problema ay hindi ito malulutas sa pamamagitan ng puwersa. Ang nasa harap niya ay ang kanyang nakatatanda, ako ba talaga ang iyong inapo? Tawagin mo akong ate. Mahinang sinabi ni Ji Zinying, nasa iyo ang mga gene na inilagay ko dito, ngunit hindi mo ako inapo, kaya tawagin na lang kitang ate. Mas mapagmahal. Sister Zinying, nakangiting niyakap ka ni Zhang Yi. Hinawakan ang braso ni Ji Zinying, kung gayon. Kung gayon ang layunin ng iyong pagpunta sa Earth sa pagkakataong ito ay. Ang layunin ng pagpunta sa Earth sa oras na ito ay medyo espesyal. Tumingin si Ji Zinying kay Gulanxiu na nakasakay sa Hong Dali, paano kung bumaba tayo at mag-chat? Bagamat ang iyong mecha ay gawa sa metal at may malakas na kakayahan sa pagtatanggol, kung talagang sumiklab ang isang digmaan, maaari kang maging maayos, ngunit ang iba ay maaaring hindi masyadong mapalad kaya huwag mag-alala, sa pagkakataong ito, gusto ko talagang makipag-usap ng maayos sa iyo, paano ito? Kabanata 818 masama bang maging masyadong mabuti? Tama nga ang sinabi ni Ji Zinying. Gaano man kalakas ang dalawang panig ngayon, hindi sila magkapantay. Kung talagang gagawa sila ng aksyon, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Walang problema. Direktang sumang-ayon si Hong Dali, ngunit mayroon akong kondisyon. Ang aking Xiaobai Heko ay hindi maaaring bumaba. Kung hindi ka sumasang-ayon dito, ang lahat ay wala sa tanong. Ang aming Xiaobai Heko ang aming pinag-uusapan. Tulad ng para sa huling bargaining chip, dapat walang mga sorpresa. Dapat itong matukoy. Okay. Tumango si Ji Zinying, walang problema, sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon. Kung sumasang-ayon ka dito, walang magiging problema. Kaya hindi nagtagal, ang lahat ay umupo sa isang bilog sa disyerto. Sa oras na ito, naging kakaiba ang eksena.
Isang Emperor Gu, higit sa 50,000 metro ang laki, ay nakapulupot sa lupa upang protektahan ang lahat mula sa hangin at buhangin. Mahigit 800 insect knight ang nagbabantay sa labas. Si Hong Dali at ang iba ay nakaupo sa isang bilog kasama ang Queen of Blades na si Ji Zining, at si Zhang Yi ay nakahawak pa rin sa braso ni Ji Zining. Kung alam ito ng isang reporter, malamang na ganito ang pamagat, isang pagpupulong na gumagawa ng kapanahunan, ang unang pagkakataon na magkaharap ang mga tao at Zerg upang mahinahong pag-usapan ang tungkol sa Milky Way. Ilang pangunahing balangkas para sa pag-unlad sa hinaharap. Hindi ba't napakasarap maging sa isang iglap? Sister Zining, ngumuso si Hong Dali at nakangiting nagtanong, ngayong nakaupo na ang lahat at nag-uusap ng mahinahon, hindi mo ba dapat sabihin sa amin kung ano ang nangyari sa mga bagay na ito sa oras na ito ay dumating ka sa Earth? Ano ang problema? Bakit hindi ko ito naintindihan? Si Ji Zining ay malinaw na may hindi mabilang na mga plano para sa pagpunta sa Earth, ngunit walang makakaalam kung ano ang nangyayari. Ang susi ay mayroong maraming mahahalagang punto dito, ngunit hindi ito sapat na malinaw. Ang pinaka-kritikal na punto. Nang siya ay dumating sa Earth, ang kanyang mga target ay malinaw na sina Xiaobai Heko at Zhang Yi, ngunit ngayon ay tila maraming kakaibang bagay dito. Halimbawa na lang. Hindi mo ari ni Hong Dali kahit gaano pa siya kahirap dumating, bakit siya nagdala ng napakaraming surot pagdating niya? Bakit niya nakuha kung kagagaling lang niya? Bakit hindi natin ito mapag-usapan? Haha. Ang dahilan ng pagdating sa oras na ito ay dahil maraming bagay, dahan-daw ang sabi ni Ji Zining. Ang unang punto ay dahil mayroon kang pang-akit ng king species, iyon ay, yung mga napaka-magical na bato na maaaring magpapataas ng kalusugan. Ang ganitong uri ng bato ay hindi karaniwan sa universo, ngunit ito ay super. Bihira. Ang paglikha ng mga king species ay nangangailangan ng mga batong ito upang patatagin ang genetic arrangement. Ito ang dahilan kung bakit kakaunti ang king species. Sa pagkakataong ito nagising ang lahat mula sa isang panaginip. Parang mali ang iniisip nila kanina. Lagi nilang iniisip na ang dahilan ng mga species ng hari ay sina Zhang Yi at Xiaobai Heko. Ang paglitaw ng king species ay nangangailangan ng isang malaking bilang ng Zerg bilang batayan, at sa pagkakataong ito ang bilang ng mga endorsement dito ay sapat, kaya ang bilang ay medyo malaki. Siyempre, hindi ito ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalagang punto ay dahil maraming mga insentibo dito, kaya may pagkakataon na ang pinakamalakas na lahi ng Zerg, ang Golden Emperor Gu ay lilito sa likuran natin. Ito ang malaking tao na si Gu. Ang malaking tao na ito ay talagang ang pinakamalakas na lahi ng Zerg, si Emperor Gu. Siya nga pala, palaging iniisip ni Hong Dali na ang taong ito ay ang king species. Napakahirap ng paglitaw ng Emperador Gu. 4 na king species ang kailangang lumitaw ng sabay-sabay, at pagkatapos ay maglalaban sila sa isa't isa, at ang mananalo sa huli ay kakain ng 3 pang bangkay, at pagkatapos lamang sa pamamagitan ng pagkain ng malulusog na bato maaari kang mag-evolve bilang pinakamalakas na Emperador Gu. Hindi mahalaga sa iyo, dahil may iba pang mga bagay na pag-uusapan mamaya. Okay, bamantong hininga si Hong Dali, mukhang kaya natin. Ang mundo ay talagang maraming magagandang bagay. Kaya bakit ka narito? Ngunit may isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan, bakit ang ating Pluto, Neptune at Uranus ay sinisira ng ganito? Nawala mo ito. Ito rin ay isa sa mga napakahalagang bagay. Bakit sinira ng mga Zerg na ito ang 3 planeta sa unang lugar? Dahil lang sa masarap. Madali lang ito. Sinabi ni Ji Zining, kung hindi mo gagawin ito, paano kayong mga tao sa mundo ay handang lumipat? Kung gayon mas marami kayong mamamatay kaysa ngayon, di ba? Damn! Layunin ba ng mahabang panahon na makisali sa grupong ito ng mga surot para lumikas ang mga tao sa mundo? Tapos madali silang mag-evolve. Ito, na. Malupit ka, huminga ng malalim si Hong Dali, kung hindi lang ako bumili ng planeta, hindi ba? Kung hindi ko binili ang planeta, lumayo ka muna. Ang pinagkaiba nito ay magiging mas magulo ito. Ngumiti si Ji Zining at nagsabi, mamaya, sinadya kong gumawa ng senyales na ang target namin ay ang anak mong si Xiaobai Heko. Sure enough, you chose to stay, at alam mo rin ang sumunod na nangyari. If you stay, I can meet you smoothly, so we can sit here and quiet chat now, right? Well, ang IQ ng lalaking ito ay talagang kahanga-hanga, at siya ang nag-aalaga ng lahat dito. Ang kanyang mga kalkulasyon ay kamanghamanghang. But speaking of it, nagulat talaga ako sa ginawa mo. Malaki ang sinabi ni Ji Zining tungkol sa pagganap ni Hong Dali at ng iba pa, maaari mo talagang makamit ang gayong mga resulta sa ilalim ng gayong kawalan. Ito rin ay kamangha-mangha. Talagang lampas ito sa aking inaasahan. Hehe, medyo namula si Hong Dali, haha, haha. Sa oras na ito, nagtanong si Tang Moxen mula sa gilid, well, Zining. Sister, ano ang dahilan kung bakit mo pinuntahan si Xiaobai Heko sa pagkakataong ito? Ito ay dahil sa bagay na Emperor Gu. Sumulyap si Ji Zining kay Thunder Angel, ang mga gene ni Xiaobai Heko ay kasuwato ng mga lahi nating Zerg. Napakataas. Matapos ang Emperor Gu ay sumanib sa kanya, maaari na siyang mag-evolve sa pinakamalakas na Starry Sky Knight.
Ang kanyang nag-iisang kapangyarihang panlaban ay magkakaroon din ng isang lukso na lampas sa inaasahan ng lahat. Para kay Xiaoyi, tumingin si Ji Zining kay Zhang. Mahinang sinabi, malapit nang magwakas ang buhay ko. Ang layunin ng pagpunta sa kanya sa pagkakataong ito ay ipasa ang posisyon ko sa kanya. Mula ngayon, siya na ang susunod na henerasyon ng Blade Queen, ang utak ng Zerg. Lahat sila ang lahi ng Zerg ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sandali, hinimas ni Hong Dali ang kanyang mga templo. Ang dami ng impormasyon ngayon ay medyo mabigat. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay nagsabi, ano ang ibig mong sabihin? Ang aking maliit na bahay ay sesoni sa emperador na ito na si Gu upang maging pinakamalakas na Starry Sky Knight, at si Zhang Yi ay magmamana ng iyong mantle at magiging reyna ng mga blades, tama ba? Oo, tama iyan. Tumango si Ji Zining, hindi ito isang bagay na napakahirap magpasya, tama ba? So, tumingin si Hong Dali kay Zhang Yi, Sister Xiaoyi, ano ang sasabihin mo? Ako, napatingin ang lahat kay Zhang Yi. Nahiya na naman si Zhang Yi. Kinalikot niya ang mga sulok ng kanyang damit gamit ang kanyang mga daliri at biglang sumulyap kay Hong Dali at sinabi sa boses na parang lamok, Sister Zining, kung ako ay magiging reyna ng mga blades, maaari ba akong maibigan ko pa ba ang isang tao? Maaari pa ba akong magkaroon ba ako ng mga anak? Ito, si Ji Zining ay natigilan din sa tanong na ito. Sinong mag-aakala na itatanong ni Zhang Yi ang tanong na ito sa isang kritikal na sandali? At halatang may goal na siya. Tingnan mo ang kanyang palihim na ekspresyon. May pangangalun niya. Malamang hindi ito gagana. Huminga ng malalim si Ji Zining, walang magawang umiling, at sinabing, tingnan mo ako ng ganito, maaari pa ba akong umibig at magkaanak ng tao? Well, tingnan mo. Bagamat cool ang kanyang hitsura, marahil ay may hindi tatutol, ngunit ang problema ay hindi siya maaaring magkaanak, kaya walang ibang paraan. Kung gayon ay hindi ko gustong maging reyna ng mga blades. Si Zhang Yi ay napakadeterminado sa isang pambihirang paraan. Hindi ka magkakaanak, hindi ka may in love, tapos ano pa? Si Tang Moxon sa gilid ay iniunat ang kanyang mga payat na kamay, dahan-daang inilagay sa baywang ni Hong Dali, dahan-daang kinurot ang isang maliit na piraso ng laman, at pagkatapos ay twist ito, ang galing. Ate mo, inosente ako, masama bang maging magaling? Ang mga salita ni Zhang Yi ay tumama sa puso ni Ji Zining, at si Ji Zining ay walang pagpipilian. Matapos matigilan sandali, sinabi niya, oo, ano ang punto? Ngunit kung hindi ka maaaring maging reyna ng mga blades, hindi ka maaaring maging reyna ng mga blades. Ang utak ng katalinuhan ng Zerg, ang Zerg ay ganap na mawawala ng kontrol, kung ganoon. Hindi niya sinabi ang susunod na mga salita, ngunit alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Zerg ay kontrolado na ngayon ng Queen of Blades, kaya lahat ay maaaring maupo at makapag-usap ng mahinahon. Sa sandaling mawala ng kontrol ang Zerg, ngayon ay lumitaw ang Emperador Gu, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Natahimik ang lahat. Ano ang dapat kong gawin sa problemang ito? Baka may paraan pa. Biglang tumingin si Ji Zining kay Hong Dali, gusto mo ba ang inapo ko? Anong nangyayari dito? Iyon, ano? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, hindi magandang pag-usapan ito at iyon sa ngayon. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Agad na nanlamig ang mukha ni Ji Zining, at ang electric light ay kumislap sa kanyang mga daliri, itong inapo ko, hindi ba ito karapat-dapat para sa iyo? Nima, hindi kanya nanay, ano bang meron sa tono ng biyenan na ito? Hindi, nagmamadaling tinanggap ni Hong Dali, napakaganda at may kakayahan ni Sister Xiaoyi, paanong hindi ko siya magugustuhan? Kaya lang, bigla itong dumating, at hindi pa ako handa. Oo, basta gusto mo. Matapos marinig ang kumpirmasyon ni Hong Dali, agad na itinulak ni Ji Zining si Zhang Yi sa harap ni Hong Dali, kung gayon, magmahalan tayo ngayon. Tandaan, dapat itong maging kahanga-hanga. Napakaganda mo. Dapat kang maalalahanin at magiliw. Sinabihan ka ng Xiaoyi ko na pumunta ka sa silangan, ngunit hindi ka pinapayagang pumunta sa kanluran. Sinabi ko sa iyo na hulihin ang aso, ngunit bawal mong habulin ang manok na ito. Bamulong si Yi, Sister Xiaoyi, bakit parang pamilyar ang mga salitang ito? Fudge. Hindi na ito napigilan ni Xiaoyi at tumawa sa mismong lugar, Bamulong, ito ang unang beses na nagkita kami ni Madam. Noong mga oras na iyon, parang sinasanay kami ni Madam ng ganito. Kabanata 819, sunduin ang mga babae, Young Master. Palihim na ibinuga ni Tang Moxon ang kanyang maliit na bibig, na may malungkot na mukha, ibinaon ang kanyang ulo sa mga bisig ni Li Nianwei, at Bamulong, Sister Nianwei, si Dali, ay may isa pa, Siyempre, sumunod siya ng palihim. Sinabi ni Li Nianwei na pagkatapos ng lahat, siya ay isang napakaraming babae pa rin. Kung siya ay gumawa ng ganoong kaguluhan sa oras na ito ay talagang papatay ng isang tao. Napalunok si Hong Dali, Sister Zining, wala akong karanasan. Wala talaga siyang karanasan. Iba ang nararamdaman ng mga babaeng nakapaligid sa kanya sa iba. Hindi sa banggitin, naiintindihan pa rin niya sina Tang Moxon at Li Nianwei, ngunit si Hong Dali ay tila hindi nagkusa sa alinman sa kanila.
Ngayon kung hihilingin sa kanya na magkusa na umibig sa isang tao, ito, hindi niya talaga kaya. Hindi ka marunong matuto. Si Ji Zining ay lubhang mapagpasyahan, ipinanganak kang alam mo ang lahat. Hindi ka mabagal na natututo. Anyway, mayroon pa akong sapat na oras, hindi ako nagmamadali. Hindi ka nagmamadali, pero ako. Kailangan kong mawala ang aking kapalaran. May isang alibughang misyon. Huwag kang mag-alala, mamamatay ako kapag hindi ako nawalan ng pera. Sa kasong ito, agad na naging seryoso si Hong Dali, pagkatapos ay magsimula na tayo. Walang hinihintay ang oras, mga kasama, pinipilit talaga akong gawin ito. Ang lahat ng mga aso sa likod ay nagsaya, pinalo ang mga gang at tambol, para sa kinabukasan ng sansinukob at sangkatauhan, kunin ang mga batang babae, young master. Dong dong klang, dong dong klang. Kaya ang paglalakbay ng ating young master na si Hong Dali upang kunin ang mga babae, dito na magsisimula. Masasabing walang tao sa mundo ngayon, at lahat ng makalakad ay umalis na. Napaka-convenient na pumunta kahit saan, at walang mga traffic jam ang susi ay hindi ka maaaring makaalis kahit na gusto mo. Lumilipad dito si Hong Dali. Walang duda na ang Thunder Angel ay talagang madaling gamitin. Medyo mataas ang level ng young master na si Hong Dali. Ang unang hintuan ay ang White House sa Estados Unidos. Isang grupo ng mga natalo ang nagdala ng pinakamagandang hapagkainan sa mundo. Isa itong pinahabang hapagkainan na eksklusibo para sa mga aristokratang Pranses. Ito ay gawa sa purong rosewood at ang mga upuan ay nasa kumpletong set at pinutol ng ginto. Ang mga tasa, tinidor, kutsilyo at chopstick ay pawang gawa sa sterling silver. Ang mga chopstick ay espesyal na dinala mula sa Tianjin Palace upang pangalagaan ang mga gawi sa pagkain ni Hong Dali. Kung tungkol sa mga kutsilyo at tinidor, ang mga ito ay ginagamit upang ipakita ang lahat. Paano magagamit ni Hong Dali ang mga bagay na ito? Tiyak na siya ang pumupunta sa mga western restaurant para uminom ng mautai at umorder ng egg fried rice. Walang paraan, ang ibig sabihin ng pera ay pagiging kusa. Siyempre, medyo mainit pa rin ang panahon sa mga oras na ito, kaya ang emperador na si Gu ay lumulutang sa kalangitan upang protektahan ang lahat mula sa hangin at ulan, gayunpaman. 50,000 metro ang haba. Ito ay napakahusay na masisiguro na ang kalangitan ay malinaw at walang ulap, hindi ka pa rin makakakita ng anumang mga ulap. Ang hapunan ay isang candlelight dinner, mga espesyal na ginawang kandila. Ang pinakamahusay na malalaking pulang kandila ay inilalagay sa mesa, lahat ng uri ng western na pagkain ay ginagamit upang palamutihan ang kapaligiran. Ang pinakamahusay na veal steak ay dapat na medium rare, tulad ng bacon mayonnaise, orihinal na tasa ng tunay na ginseng stew, at Indonesian na first class na frog stew. Anyway, hindi mahalaga kung masarap o hindi, ihain mo na lang sa kanya. Para sa ganoong bagay sa atmosfera, dapat ay mayroon kang kamalayan na magpakitang gilas. Pagkatapos ay mayroong hapunan, na dapat ay isang piging para sa kapwa lalaki at babae, upang mapakinabangan natin ang ating alibughang katayuan. Ang isang tunay na banquet ng Manchuhan ay may 108 pangunahing pagkain at 108 side dish, ngunit mayroong isang espesyal na bagay tungkol dito. 108 pangunahing pagkain, iyon ang isang pangunahing ulam na nakalagay sa gitna ng mesa. Dapat itong sinamahan ng 18 side dishes. Ito ay maaaring ituring bilang isang karaniwang pangunahing pagkain sa banquet ng Manchuhan. Kaya ang ibig sabihin ng 108 pangunahing pagkain ay 108 mesa, hindi lang isang malaking mesa na may 108 pinggan. Kaya tulad ng sinasabi, ang isang banquet ng Manchuhan ay maaaring magpakain ng daan-daang tao sa loob ng isang buwan, bagaman ito ay medyo pinalaki. Ngunit sapat na upang pakainin ang daan-daang tao sa loob ng isang linggo, kaya talagang walang problema. Anyway, walang tao ngayon sa mundo. Para sa karangyaan at pangyayari, kailangan nating magkaroon ng buong piging na ito, at kailangan nating kainin ito sa bubong ng White House sa Estados Unidos. Iyan ay tinatawag na sapat na kadakilaan. Kaya ang piging na ito ng Manchuhan ay iminungkahi ni Hong Dali, at inayos ni Ling Xiaoyi ang lahat na gumawa ng isang bagay at ihain ito. Mayroon talagang 108 na mga talahanayan na puno nito. Kaya kakaiba ang atmosphere sa eksena. Sa itaas ng kalangitan ay isang gintong Emperador Gu, na natatakpan ng gintong baluti, sinasamantala ang pagkakakilanlan ni Hong Dali. Sa lupa, pinunan ng mga sundalong nakatakas mula sa mothership ang 108 mesa. Bagaman sila ay sinumpa ang mga kaaway ng Zerg, ang sitwasyon ay bumalik at walang sinuman ang nangahas na magpaputok ng unang putok. Pagkatapos ng lahat, maaari silang mabuhay. Wala namang gustong mamatay, di ba? At ang pinakamahalagang punto ay hindi sila itinuturing na tumakas, kaya hindi sila mapaparusahan. Bilang karagdagan sa mga sundalong ito, hindi mabilang na Zerg ang nakapalibot sa buong Estados Unidos sa isang siksik na layer, kabilang ang mga kotse, gusali, bakal, at mga hayop. Anyway, kinakain lang nila kung ano man ang nakikita nila. Kung tutuusin, kailangan nilang kumain, di ba? Kaya ito ay napaka-interesante sa oras na ito maliban sa White House kung saan matatagpuan ang Hong Dali at iba pa, lahat ng iba pa sa Estados Unidos ay ngumunguya. Maaari itong ituring bilang isang tunay na tigang na lupain. Sa palagay ko si Mr. McGlynn, ang Pangulo ng Estados Unidos,
ay tiyak na magugulat sa kanyang pagbabalik at makita ang eksenang ito. Well, sana ay malakas ang paggana ng puso niya. Sa katunayan, pagdating sa pakikipag-date, ang kapaligiran ay napakahalaga. Si Hongdalee mismo ay medyo gwapo, at wala siyang malaking pagkukulang bilang tao. Bagamat siya ay medyo aliberga, mayroon siyang matibay na pundasyon. Hindi niya iniisip ang background ng pamilya ng ibang tao. Anyway, hindi siya kasing yaman niya. Si Zhang Yi ay isa ring mahusay na kagandahan, hindi gaanong mababa sa Tang Moxen at Li Nianwei. Siya ay may karaniwang malaanghel na mukha at isang malademonyong figure. Magkasama, silang dalawa ay isang match made in heaven. Ang kapaligiran dito ay napakaganda rin, ang tanawin ay napakarilag, ang karangyan ay sapat, at may mga kandila sa paligid, mainit at romantiko. Pero ang problema, libu-libong tao ang nasa audience, bawat isa ay may hawak na chopstick, o kutsilyo at tinidor, nakatayo roon na parang mga poste ng telegraph, na may pares ng mga mata na nakatitig sa iyo, ganoon din ang sasabihin mo kung ikaw yun. Hindi ka ba nakaimik? Anyway, wala talagang masabi si Hongdalee. Hinawakan niya ito ng mahabang panahon, at sa wakas ay sinabi niya, ang bawat isa ay may masarap na pagkain at pag-inom. Ate mo, may kasalan ka ba? Sa isang iglap, humagalpak ng tawa ang buong venue, at ang mga nerbiyos ng lahat, na tensyonado pa, ay agad na napahinga ng husto. Ang bastard na ito, bagamat hindi siya masyadong masaya sa kanyang puso, si Tang Moxen ay nakakibit lamang ng kanyang mga balikat ng walang magawa. Ang sinabi niya tungkol sa pagiging matapang, maingat, at makapal ang balat sa simula ay hindi gagana kung ito ay sa kanya. Basura. Puno ng sama ng loob ang mukha ni Ji Zining, bakit napakawalang kwenta mo, hindi ka man lang makapagsalita ng magagandang salita ng pag-ibig. Namula ang mukha ni Zhang Yi sa kahihiyan, at talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Masyadong maraming tao dito, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, ipinahayag ni Hongdalee ang kanyang hinaing, nakakita ka na ba ng sinumang umibig sa ganoong view ng publiko? Madilim at maangin kung tutuusin. Sa kalaliman ng gabi. Pagkatapos ay pumatay ka ng mga tao at nagsusunog. Kung hindi, si Ji Zining ay nasa lupa, o sa sinaunang kaharian ng langit. These cuts are really coming, young mother-in-law, if you really can't help it, I can. I have a good idea. Dapat kayong dalawa ay bumalik ng direkta kay Thunder Angel, o humanap ng lugar kung saan walang tao at tapusin muna ang negosyo. Negosyo? May gagawin pa ba sa oras na ito? Sister Zining, ang negosyong iyon ay tumutukoy sa. Mabilis na tanong ni Hongdalee. Ano pa ang maaari? Si Ji Zining ay isang matandang halimaw na nabuhay ng 300 taon pagkatapos ng lahat. Hindi siya namumula kapag binanggit niya ang bagay na ito, ikaw ay isang lalaki at siya ay isang babae. Ang usapin sa pagitan ng mga lalaki at babae ay natural na negosyo. Sipsipin, napabuntong hininga si Hongdalee, ito, hindi ba maganda? Ibinaon lang ni Zhang Yi ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Sino ba ang nagsabi sa'yong maging sayang ka? Galit na sinabi ni Ji Zining, first time ko dito. Dito, walang proseso ng pakikipag-date noong panahong iyon. Kung aprubahan ito ng iyong mga magulang, pagkatapos ay magpakasal. Ngayon ay naaprubahan ko na ito. Maaari kang makahanap ng isang elder doon at tumango, at ito ay tapos na. Kaya determinado. Let's fall in love? Walang sabi-sabing sabi ni Hongdalee, hinawakan si Zhang Yi at umalis, let's go and fall in love, okay. Damn it, kung sasabihin mo sa kanya na ituloy ang pagsasalita, dumiretso siya sa bridal chamber. Walang kwentang bagay. Galit na galit si Ji Zining, ikaw ay mahiyain tulad ng isang daga, ngunit ikaw ay isang tao pa rin, kaya walang silbi. Kalokohan, nakaupo sa tabi namin ang fiancé namin, sino kayang mapapakinabangan? Mabilis na kinaladkad si Zhang Yi palayo, mabilis na natagpuan ni Hongdalee ang opisina ng Pangulo sa White House. Well, medyo maganda dito. Kung saan, kami, isang makalangit na tao, ay ginamit ang opisina ng Pangulo ng Estados Unidos upang kunin ang mga babae. Paano natin mahahadlangan ang bagay na ito? Okay lang bang tumangkad sa isang iglap? Pagkapasok niya sa pinto, napalingon si Zhang Yi sa kahihiyan. Walang tao sa paligid, kaya bumangon ang lamang sa puso ni Hongdalee, at ang init ay kumalat sa kanyang puso. Naglakad siya pasulong, marahang iniunat ang kanyang mga kamay upang pumulupot sa baywang ni Zhang Yi, at mahinang sinabi, Sister Xiaoyi, pasensya na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsorry si Hongdalee nang ibuka niya ang kanyang bibig. Nagulat si Zhang Yi, at pagkatapos ay hindi napigilan ng kanyang katawan ang panginginig, at bumulong siya, ikaw. Ano ang pinagsisisihan mo sa akin? Paano naman ang figure ni Zhang Yi? Hindi ka pani-paniwalang sabihing maislan, makinis at punong-puno ng elastisidad ang kanyang baywang, lalo na't madalas itong magsuot ng maliit na black leather na outfit kaya mas lalo pang tumatamlay ang kanyang baywang. Gayunpaman, ang kanyang mga suso ay labis na matambok, na may dalawang kahangahangang taluktok na nakatayo sa itaas, na ginagawang halos malabag siya. Lumabas sa basahan. Kasi, may fiancé na ako, speaking of it, it is indeed very inappropriate to say this at this time. Ngunit si Hongdalee ay ganoong tao. Siya ay napakatapat at hindi sinasadyang paligayahin ang mga babae.
Sa isip niya, lahat ng meron siya ay nasa mesa kita mo, ako ito. Gusto ko lang kung gusto ko, at huwag pilitin kung hindi ko gusto. Kaya ang taong ito ay isang bachelor noong siya ay nasa Earth nakikita mo. Wala akong pera, walang kapangyarihan, at walang mga magulang, kaya kung gusto mo ako, at kung ayaw mo sa akin, hindi mo ako gusto. Pagkatapos ay walang sorpresa, kahit isang batang babae na nagkagusto sa kanya. Ako, alam ko. Paanong hindi alam ni Zhang Yi ang tungkol kay Hongdali at Tang Moxin? Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi napigilan ng kanyang maselang katawan ang panginginig, pero, I know that I already, a little bit, like you. Kabanata 820, dalhin ka upang makita ang tanawin. Normal lang sa isang mabuting tao na tulad ko, normal, haha, tuyong tawa ni Hongdali. Siya ay isang modelo ng isang tao na sumira sa kapaligiran sa pamamagitan ng paghahanap ng isang bagay na sasabihin. Hindi alam ng lalaking ito kung paano gumagana ang kanyang utak. Sabi na ng mga tao, at siya pa rin. Hindi alam ni Zhang Yi kung ano yun, ngunit sa kabutihang palad ay matagal na niyang alam na si Hongdali ay isang modelo ng kawalang puso. Matagal ko nang kasama si Tang Moxin, at siya ay isang makatwiran at legal na kasintahan. Parang wala siyang ginawang sobra. Makatuwirang tretuhin ako ng ganito ngayon. Ngunit ikaw, ang iyong kapatid na babae, ay hindi maaaring gumawa ng anumang bagay na hindi inaasahan. Isang bagay. Ito ay hindi masama, ibinaba ni Zhang Yi ang kanyang ulo at kinalikot ang mga sulok ng kanyang damit gamit ang berdeng puting mga daliri, kung gayon ikaw. Wala kang masabi, wala ka bang masasabi? Well, actually speaking of it, Hongdali binitawan niya ang kamay ni Zhang Yi, umupo sa presidential chair, pumikit, at same time na sinabi, parang hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Paano kung may mangyari sa akin na hindi inaasahan? Ano ang mangyayari kung may one ka? Ang pinag-uusapan niya ay tungkol talaga sa sistema. Ngayon ay hindi niya masabi kung ano ang naghihintay sa kanya sa likod ng sistema. Kung talagang pinagtatabuyan niya ang mga babaeng ito, mas maganda kung isang araw ay bigla na lang siyang mapapawi ng sistema. Ang pinakakinatatakutan niya ay paano kung ibalik siya sa orihinal na lupa. Hindi ba't mas makakabasag iyon? Dali, si Zhang Yi ang nagkusa na humakbang pasulong sa pagkakataong ito, marahang hinawakan ang kamay ni Hongdali, at mahinang sinabi, sa totoo lang, ikaw ay isang napakaresponsableng tao, alam ko ito, at alam ito ng lahat. Ngunit naisip mo na ba ito, kung wala ka na talaga, mai-inlove kaya si Jingxin, Sister Nianwei sa iba? Maaaring hindi mo ito naramdaman, ngunit hindi ito alam ng lahat. Ibinaba ni Yi ang kanyang ulo. Bumulong siya, sa mundong ito, kahit na may mga tao talagang mas mahusay kaysa sa iyo, ako. Hindi, sila iyon, magustuhan pa kaya nila ako. Dali, tingnan mo si Sister Zining, mahal na mahal niya si Hantian, hindi ako magsisisi sa buhay ko. Sabi niya. Masasabing umabot ito sa kaibuturan ng puso ni Hongdali. Oo, kahit na hindi ko pa talaga sila ginagalaw, ano ang mangyayari sa kanila kung wala na ako dito? Mai-inlove ka pa ba sa iba? Natatakot ako, wala na masyadong pag-asa. Para sa isang kahangahangang tao tulad niya. Minsan naranasan niya ang maraming paghihirap. Tama, pinag-isipan ito ng mabuti ni Hongdali. Pagkatapos ay tumanggaw siya ng mariin, Sister Xiaoyi, salamat, haha, sa wakas naisip ko na. Ang kailangan kong gawin ngayon ay mamuhay ng maayos. Oo. Ngumiti si Zhang Yi at tumanggo, Young Master, ikaw ang pinakamakapangyarihan. Bagamat siya ay nakangiti, bumagsak ang mga luha, at ang damit sa kanyang dibdib ay agad nabasa ng luha. Okay, Ate Xiaoyi. Huwag kang umiyak. Tumayo si Hongdali at hinawakan si Zhang Yi sa kanyang mga braso. Medyo napahiya siya sa nagtataasang mga suso, haha, kung ganoon. Wala ka talagang pakialam. May nobya ba ako? Pero napaka-monogamous namin sa mundong ito. Ikaw ay napakasamang tao, binigyan ni Zhang Yi si Hongdali ng isang mahigpit na kamao, ikinalulungkot ko ang pagsasabi nito ngayon. Pakiramdam ng kaunti na agrabyado. Sa pagkakataong ito, dahan-daang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang puting leeg, hindi maipaliwanag na dalisay at nakakaawa. Hindi na nakatiis si Hongdali. Umiiyak si Sister Xiaoyi at nakaramdam siya ng lambot sa kanyang puso. Kalimutan mo na, hindi ko ito matiis. Walang paraan. Palagi akong masyadong malambot ang puso. Okay, hindi. Umiiyak. Marahang pinunasan ni Hongdali ang mga luha ni Zhang Yi at hinalikan siya, gusto ko rin si Ate Xiaoyi, hehe. Talaga, biglang naging masaya si Zhang Yi. Muli siyang namula, nanginginig ang mahahabang pilak mata, may ilang matingkad na patak ng luha, kumikinang na may nakakaakit na kinang sa ilalim ng magandang liwanag sa silid, bakit napakaganda ng mga ilaw sa opisina ng Pangulo? Napakalalim na tanong nito. Siyempre, nakangiting sabi ni Hongdali, Sister Xiaoyi, napakaganda mo, may magandang figure at mataas na IQ. Kung manganak ka sa hinaharap, tiyak na magiging top-notch ang genes mo. Siyempre gusto ko. Sa katunayan, Hong nasabi pa rin ba ni Dali ang mga salitang ito ng napakabagal?
Napakadaldal mong tao, bahagyang namula si Zhang Yi, sinulyapan si Hong Dali gamit ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig, at mahinang sinabi, Dali, napakabuti mo sa akin. Ito ba ay mabuti para sa iyo? Parang wala pa naman akong ginagawa ah. So, nakangiting sabi ni Hong Dali, kung ganoon, paano kung mamasyal tayo? Saan mo gustong pumunta? Anyway, walang tao ngayon sa mundo, kaya pwede tayong pumunta kung saan natin gusto. Sa tingin ko, pumunta sa Mount Tai. Nag-isip sandali si Zhang Yi at biglang nagsabi, noon pa man ay gusto kong pumunta doon, ngunit hindi ako nagkaroon ng oras. Sinabi niya ito at naging mahina muli ang kanyang boses, ang pangunahing dahilan ay walang makakasama sa akin. Hindi ko gustong pumunta doon mismo. Pumunta ka sa Mount Tai. Pagkatapos ay pumunta tayo sa Mount Tai. Sa oras na ito, dapat tayong tumugon sa mga kahilingan. Kung sasabihin sa atin na pumunta sa silangan, hindi tayo dapat pumunta sa kanluran. Kung sinabihan tayong manghuli ng aso, hindi tayo dapat maghabol ng manok. Ngunit ang sinabi ni Sister Zining matakot. Kaya lumabas na ako at naghanda para umalis. Kayo, narating ni Hong Dali ang tuktok ng gusali at pinitik ang kanyang mga daliri, isasama ko si Ate Xiaoyi na umakyat sa Mount Tai. Fair na. Pagkatapos ay hindi niya nakalimutan na ayusin ang iba ay maaaring malayang gumalaw dito. Kung handa kang maglakad-lakad at tumingin sa paligid. Lahat ng naruroon ay mabilis na tumingin sa paligid at nakitang wala ng buhok. Matibay silang tumayo, kung saan pumunta si Master Dali, pupunta kami. Hindi aalis ang tanga. Bueno, tulala ka lang ba sa mga piraso ng lupa dito? Sa spaceship, ngumisi si Tang Moxon. Sa totoo lang, depressed talaga siya sa mga oras na ito. Nang makitang dumarami na ang mga babae ni Hong Dali, lalo pa ang kanyang tunay na kasintahang babae, si Sister Nianwei, ang karaniwang kapatid na Maharlika, ay malamang na hindi na mapaghihiwalay mula ngayon, kaya huwag na nating pag-usapan iyon. Kung dalawa lang sila, halos hindi niya matanggap, pero may kapatid na Hatsune doon. Well, wala siyang nararamdaman, kaya hindi ito isang malaking problema. Bilang resulta, dumating ang isa pang Zhang Yi. Sa simula, naramdaman ni Tang Moxon na itong si Zhang Yi ay hindi makakatakas. Hindi niya inaasahan na ito ay magkakatotoo ng ganoon kabilis ito ay inayos ni Ji Zining, ang reyna ng mga blades. Ang kapangyarihan sa likod niya ay masasabing mas malaki pa kaysa sa galaxy. Ang mga Maharlika ay hindi masama. Sa ganitong biyenan, at napakaganda niya, wala akong magagawa. Nakakairita, umupo si Tang Moxon sa sofa habang hawak ang kanyang mga tuhod at bangulong, si Dali ay isang malaking tanga, isang malaking tulala, isang malaking pervert. Parami ng parami ang mga babae sa paligid ko, napupuot. Kung alam ko ito, hindi ko siya tatawagan. Tumakas siya sa buong mundo, woo. Zinkson, kung tutusin, si Li Nianwei ang marunong umaliw sa mga tao. Marahan niyang hinawakan si Tang Moxon at inalaw siya ng mahina, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit ano ang magagawa tungkol dito? Napakahusay talaga ng young master para mapagtanto ito. Oo, maraming tao ang maaakit sa kanya. Sa katunayan, kung iisipin mo ito mula sa ibang pananaw, kung siya ay isang taong walang gusto, hindi mo rin ba siya magugustuhan? Totoo iyan. Kahit na hindi mo aminin, may katuturan pa rin ang sinabi ni Li Nianwei. Kung si Hong Dali ay masyadong magaling, kung gayon siya, si Tang Moxon, ay hindi siya gaanong magugustuhan. Ganito ang mga tao. Kapag ang taong gusto nila ay masyadong mabait, magkakaroon sila ng mga problema sa isang uri o iba pa. Ngunit kung ang kanyang syota ay magiging isang ganap na ordinaryong tao, magkakaroon pa rin siya ng lahat ng uri ng problema. Dilema. Ngunit, ang talagang pinaka-depressed ni Tang Moxon ay hindi ito, ngunit isa pang bagay, pero siya ang kanyang kasintahan, ngunit ngayon siya ay nasa likod. Kahit na siya ay umiibig, dapat ay siya iyon. Aha! Ang maliit na batang babae na ito ay naging nalulumbay tungkol dito. Hindi alam ni Li Nianwei kung tatawa o iiyak, at bamulong, sa amin, Zinkson, ikaw ang pinakamatagal na nakasama ng Young Master. Bagamat hindi sanay ang Young Master na magsalita ng matatamis na salita, siguradong miss ka na niya. Ito ay makikita mo na kahit tanga ka, bakit mo ginulo ang sarili mo? Siguro, pagkatapos ng lahat, siya ay isang batang babae na katatapos lang mag-18. Sa sandaling may humimok sa kanya, muli siyang naging masaya, okay, patawarin natin siya sa pagkakataong ito. Habang nagbubulungan silang dalawa, biglang lumapit si Hong Dali at nakangiting nagtanong, ano ang sinasabi mo? Sister Nianwei, pagod na ako at gusto ko ng matulog. Dali, halika rito, mukhang napakasaya ni Tang Moxon, may magandang sasabihin ako sa iyo. Ah, ano ang magandang bagay? Naglakad si Hong Dali papunta sa Tang Moxon at naupo. Hihiga na sana siya sa kondongan ni Li Nianwei, good thing. Well, good thing. Dahan-daang inilagay ni Tang Moxon ang kanyang maliliit na kamay sa baywang ni Hong Dali, dahan-daang kinurot ang isang maliit na piraso ng laman, at pagkatapos ay pinilipat ito napakagaling. Sa daan patungo sa Mount Tai. Si Emperor Gu, na natatakpan ng gininto ang liwanag, ay nagbukas ng landas sa harap niya, at ang hangin ay lumalakas. Sumunod sa likod ang asol na Thunder Angel.
Sa likod nila ay libu-libong maliliit na combat spacecraft at mechas. Pagkatapos ay mayroong isang malaking grupo ng mga Zerg escort sa labas. Damn it, he can create such a grand scene when he travels casually. Si Hong Dali ay talagang alibughang antas ng planeta, mayroon siyang paksayon. Habang lumilipad, hindi nakalimutan ni Hong Dali na tanungin si Ji Zining, Ate Zining, may pag-usapan tayo. May sasabihin ako, si Ji Zining ay talagang magaling sa isang taunan tulad ni Hong Dali na hindi man lang makapili ng mga babae. Magandang impresyon, huwag mag-alinlangan. Pagdating natin sa lugar, itong mga insekto natin, tumingin si Hong Dali sa mga insektong lumilipad sa labas na maihahalin tulad sa salot ng mga balang, huwag silang basta-basta makanganga. Tingnan mo, narito sila. Ito ang aking inang bayan, bigyan mo ako ng mukha, ang susi ay ang amo natin ay nagbabantay doon, kung ito ay say hindi ako magaling na tao. Matingkad pa rin sa isip ko ang eksena sa United States, kung makarating tayo sa Mount Tai, ayos na ang Mount Tai, pero natatakot akong kainin ang ibang lugar. Nakaka-distress talaga. Walang pakialam ang mga bug na ito kung masarap ang pagkain o hindi. Impyerno, nakakakain pa sila ng mga bato. End of this chapter.